Ang babae ay naglagay ng pagkain sa kanyang ulo upang ihatid sa mga customer habang nagte-text sa kanyang lola. Ngunit ang kakaibang kilos na ito ay nagpaisip sa mga tao sa paligid na siya ay isang palabas sa circo. Sa hindi kalayuan, isang ina ang nagpanik dahil habang binabantayan ng kanyang anak, aksidenteng natamba ang baby carriage pababa sa Dallas Dis. Napansin lamang nila ang batang babae na naghahatid ng pagkain, nakatingin sa kanyang telepono at nagpakidlat ng daliri, at agad huminto ang oras. Ang sanggol ay hindi na nanganganib. Nagpatuloy ang batang babae sa paghahatid ng mga gamit at muntik ng matamaan ng isang mamahaling kotse. Tumayo ang batang babae ng galit, na kinilabutan ng 2 tao sa kotse. Ginamit niya ang nakakatakot na tingin sa kanila bago siya umalis. Hindi niya alam na ang aksidenteng banggaan na iyon ay sumpa niya. Agad na lumabas ang batang ginoo at ang sekretaryo sa kotse upang habulin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan nilang normal lang ang batang babae at maayos siya. Ang harap ng kanilang mamahaling kotse ay may dent. Lumabas na siya ay isang mangkukulam. Nakatira si Cho Hong kasama ang kanyang lola at tiyahin. Sila rin ay mga mangkukulam. Nahuli si Cho Hong sa kanyang paghahatid. Tumapon ang kanyang lola ng matalim na kutsilyo sa kanya, ngunit madaling naiiwasan ito ni Cho Hong. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang tulungan ang kanyang lola sa paghiwa ng gulay at paghuhugas ng pinggan. Habang may tumatawag sa kanya, biglang huminto si Cho Hong, natatakot na matuklasan ang kanyang kakayahan. Sa kabutihang palad, ang tumatawag ay ang kanyang tiyahin. Samantala, ang batang ginoo na may dent sa kotse ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa porridge restaurant ng pamilya ng batang babae. Ang una ay para makapaghiganti dahil nasira ang kanyang kotse. Ang ikalawa ay upang hanapin ang lumang bahay na itinayo 25 taon na ang nakalipas. Sa kanyang alaala, ang lugar na ito ay isang kilalang restaurant sa kanilang lugar. Kahit maraming tindahan ang hirap dahil sa krisis sa ekonomiya, ang restaurant na ito ay naroroon na ng higit sa 50 taon. Hindi nag-aanunsyo ang restaurant, ngunit marami pa rin ang dumadating na customer. May mga sabi-sabi rin na naglalagay sila ng droga sa lugaw. Ang kakaiba ay, kahit sino pa man ang customer o saan man sila nagmula, nagsasara ang restaurant ng alas 6 ng gabi. Kinukuha pa nila ang mga kutsara habang kumakain ng mga customer bago isara ang tindahan. Upang patunayan ito, nagtipon ng mga larawan ang sekretaryo ng 3 taong nakatira sa bahay na yun. Ngunit wala ni isang larawan ang nagpapakita ng tao. Ito ay nagdulot ng hindi pagkakasya kay Sung Jae. Dahil sa maingat nilang pamumuhay at hindi pakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid, napakakaunti ang impormasyon tungkol sa kanila. Nang marinig niya ang kanilang edad, inisip ni Sung Jae na hindi ito ang mga taong hinahanap niya. Ngunit nagtataka rin siya kung ano ang ginagawa nila pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Pagkatapos magsara ang tindahan, nagkakainan, nagiinuman, at naglalaro ng baraha ang 3 mangkukulam. Pinayuhan ng lola ni Cho Hong ang apo na huwag pansinin ang mga tao. Binabalaan siya ng lola na kung palagi niyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang mga tao, matutuklasan siya at mauuwi sa trahedya. Kinabukasan, pumunta si Cho Hong sa supermarket upang mamili. Ngunit may lalaki na hamarang sa kanyang daan. Inabot ni Cho Hong ang pagkain, ngunit tumama ito kay Sung Jae. Mabilis siyang itinapon ni Sung Jae. Nagbago ang sitwasyon nang itapon ni Cho Hong si Sung Jae sa sahig sa harap ng maraming tao. Napagtanto ni Cho Hong na siya ang lalaking nakabangga sa kanya dati sa kotse, kaya siya'y pinanigan ng mise-en-scene ng tingin bago umalis. Hinahanap ni Sung Jae ang address ng porridge restaurant habang si Cho Hong ay pauwi na rin. Napansin ni Cho Hong si Sung Jae na sumusunod sa kanya. Nagalit siya, iniisip na baliw na stalker ang lalaki. Dumating si Sung Jae sa harap ng porridge restaurant at nagulat na ito ang parehong lugar na kanyang hinahanap. Hindi pa nakabawi si Sung Jae sa pagkagulat nang ibuhos ni Cho Hong ang balde ng tubig sa kanyang mukha, basang-basa siya. Galit na umalis si Sung Jae at umuwi upang kontakin ng iba para imbestigahan ang kakaibang bahay. Isang gabi, dumating ang may-ari ng carinderia ng manok sa paligid upang manligaw ng recipe. Habang wala si Cho Hong sa telepono, nakapasok ang lalaki, nagtago sa isang sulok, at lihim na kinunan ang lahat ng nagluluto ng lugaw. Nangyari ang eksenang mahiwaga sa pampalasa. Naglagay ang 3 ng bagay na nagbunsod ng kakaibang liwanag. Humihip ang malakas na hangin at lahat ay lumutang sa ere. Naantigli ng buong katawan ng lalaki sa hangin. Nang marinig ang ingay, huminto ang 3. Natuklasan siya at natakot, humingi ng tawad. Lumapit ang lola ni Cho Hong, inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng lalaki, isiniksik siya sa bag, at dinala palayo. Nasa harap ng tindahan si Sung Jae, pinapanood ang bahay. Nakita niya ang kakaibang kilos ng 3 tao. Kinabukasan ng umaga, nag-relax ang 3, uminom ng tsaa at nag-enjoy sa weekend. Pumunta si Cho Hong upang kumuha ng prutas. May kumatok sa pinto, kahit sinabi nilang sarado ang tindahan sa weekend. Binuksan ni Cho Hong ang pinto at nagulat nang makita si Sung Jae. Ipinakilala pa niya ang sarili bilang may-ari ng gusali. Nagulat si Cho Hong. Sinabi ng sekretaryo na binili ng direktor ang gusali. Kinuha ng tiyahin ni Cho Hong ang lease, ngunit sira na ito.
Pumanaw na rin ang nakaraang may-ari 3 taon na ang nakalipas. Wala silang ibang paraan upang patunayan ito. Humiling si Sung Jae na lisanin nila ang bahay sa loob ng 2 linggo. Nang makita ito, hinabol ni Cho Hong si Sung Jae at tinanong kung ginagawa niya yon bilang paghihiganti sa ginawa niya sa kanya. Sinabi ni Sung Jae na kung nais nilang manatili, kailangan nilang magbayad ng deposito na 100 milyong won at buwan ng upa na 20 milyong won. Nabigla ang tatlo sa halagang yon. Upang kumita ng perang yon sa legal na paraan, napagpasyahan ng lola ni Cho Hong na mamuhay at magtrabaho gaya ng isang normal na tao. Magtatrabaho sila ng lampas oras at hindi na magtatamasa ng marangyang gabi. Kahit 50 taon na silang nagnenegosyo, ang kinikita lamang nila ay para mag-enjoy sa buhay. Nagsimulang mangutang sa bangko ang lola at tiyahin ni Cho Hong. Ngunit lampas na sila sa edad na maaaring magtrabaho at wala silang anumang collateral, kaya walang nagbigay sa kanila ng pautang. Pinagtawanan pa sila na ikinagalit ng lola. Tinuruan niya ng leksyon ang mga nang-insulto sa kanya. Nagpasya si Cho Hong na magtakda ng pagkikita sa kanyang kasintahan na isang empleyado sa bangko. Nakita nitong maayos ang takbo ng lagawan ng pamilya ni Cho Hong, kaya inakala niya na maraming mahahalagang ari-ari ang may iwan ng tiyahin kay Cho Hong. Determinado siyang manatili sa relasyon. Nang malaman niyang nais mangutang ni Cho Hong at hindi pag-aari ng pamilya niya ang gusali, siya ay nadismaya at nagdahilan upang umalis. Umuwi si Cho Hong at sinabi sa kanyang lola at tiyahin na tutulungan sila ng kasintahan niyang mangutang. Hindi ito pinaniwalaan ng lola at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa mga tao. Ubus na ang kapangyarihan ni Cho Hong dahil sa kanyang bulag na pagmamahal sa taong hindi naman tunay na nagmamahal sa kanya. Kung magpapatuloy ito, mawawala na rin ng saysay ang pananatili nila roon upang mabawi ang kanilang kapangyarihan. Nagalit si Cho Hong dahil sa paniwala niyang hindi nauunawaan ng lola ang damdaming umiiral sa pagitan ng magkasintahan. Kinabukasan, muling nag-deliver ng paninda si Cho Hong. Bigla niyang nakita ang kasintahan at sinundan ito. Nadiskubre niyang may relasyon ito sa pangit na may-ari ng tindahan ng baboy na paa, at ginagawa lamang yun dahil sa pera. Lubos siyang nadismaya at ang kanyang sigaw ay yuminig sa paligid. Naupo siyang malungkot at umiyak ng labis sa gilid ng kalsada. Nang gabing yun, naglalakad si Sung Jae sa kalye at nakita niya si Cho Hong na tulala at matamlay habang dumaraan sa harap niya. Agad niyang inutusan ng sekretarya na ihinto ang sasakyan at hinabol siya. Sa harap ng isang supermarket, nakita niyang nakaupo si Cho Hong at lasing. Pinayuhan niya itong umuwi ngunit sinabi ni Cho Hong na lahat ng tao gaya niya ay masasamang tao kaya dapat siyang mag-ingat. Sinabi ni Sung Jae na tao rin siya. Tumayo si Cho Hong at ibinulong na siya ay isang mangkukulam. Lubos siyang nagulat sa narinig, at pagkatapos ay bumagsak si Cho Hong sa lupa. Ginising siya ni Sung Jae at sinabing hindi siya gagawa ng katulad sa mga pelikula na babuhitin siya pauwi. Ngunit isang segundo lang, nakasakay na si Cho Hong sa likod niya. Pagpasok nila sa madilim na kalsada, biglang nagliwanag ang mga posteng ilaw, na ikinagulat at ikinagulo ng isipan ni Sung Jae. Kinabukasan ng magising si Cho Hong, sinubukan niyang pumikit ng daliri at gumamit ng mahika upang magkaroon ng tubig, ngunit wala ni isang nangyari. Sa parehong sandali, dumating si Sung Jae. Pinapabayaran niya kay Cho Hong ang kanyang ginawa kagabi habang siya ay lasing, kabilang ang pananakit sa ulo nito, pagkapagat sa paa, at pagkuha ng tsinelas na ayaw niyang bitawan. Nakaramdam ng pagkailang si Cho Hong at gumawa ng dahilan upang umalis. Naalala niya ang mga nangyari kagabi na nagdulot ng matinding pagkahiya at pagsisisi sa sarili, at kaunting takot. Palihim siyang umuwi. Nagulat at natarante siya nang malaman na nawala na ang marka ng mangkukulam sa kanya. Ibig sabihin na wala na lahat ng kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam. Dahil ayaw niyang paniwalaan, nagtungo siya sa kusina at paulit-ulit na sinubukan, ngunit tuluyan nang nawala ang kanyang kapangyarihan. Dumating ang kanyang tiyahin upang paalalahanan siya sa relasyon niya sa empleyado ng bangko. Kung ibibigay niya lahat ng tiwala sa isang tao at pagtataksilan siya kapalit, mawawala ang marka ng mangkukulam. Takot na nagtanong si Cho Hong sa tiyahin kung ano ang mangyayari kapag nawala na ang kanyang mahika. Sinabi ng lola na kapag nawala na ang kapangyarihan, siya ay itatapon sa isang madilim, malamig, at maruming lugar, na walang mabubuting alaala, at hindi niya malalaman kung sino o nasaan siya. Tanging mga sigaw at mga demonyo ang naroon, isang mundong mas masahol pa sa kamatayan. Natarante si Cho Hong sa narinig. Kinagabihan, palihim na pumasok si Cho Hong sa bodega upang maghanap ng mahalagang bagay mula sa mga mangkukulam. Gumawa siya ng paraan upang hindi matuklasan ng kanyang lola at tiyahin na nawala na ang lahat ng kanyang mahika. Nagdahilan siya na mamumuhay bilang isang tao at hindi nagagamit ng kapangyarihan sa pag-deliver ng pagkain. Nang makita ito ng kanyang tiyahin, nakaramdam din ito ng pagtataka. Pagbalik sa tindahan, nakita ni Cho Hong na darating si Sung Jae dala ang ilang kontrata. Ibababa niya ang renta kapalit ng ilang kondisyon. Ang pinakamahalaga, lilipat siya sa gusaling yun upang tumira kasama nila. Matindi itong tinutulan ng lahat. Inisip ng tiyahin ni Cho Hong na dapat nilang burahin ang alaala ni Sung Jae at ipadala siya sa ibang bansa tulad ng may-ari ng karinderya ng manok noong nakaraan.
Ngunit sinabi ng lola ni Cho Hong na kung ipagpapatuloy nila yon, magiging masalimuot ito at mas madaling matuklasan. Bukod sa pagtaas ng presyo ng lugaw at pagtatrabaho ng overtime, pumayag din ang lola ni Cho Hong na mag-record at sumagot sa mga interview upang mas maraming tao ang makaalam sa kanya at kumita ng mas maraming kita. Hinarap ang maraming tanong mula sa mga tao na nag-iingay tungkol sa kanya na humahawak ng mangkok ng mainit na sopas ng walang kamay o nagdadala ng sako ng bigas gamit lamang ang isang kamay. Sinubukan niyang magpaliwanag na isa lamang siyang ordinaryong tao na hindi kayang gawin iyon. Ngunit ipinakita nila ang larawan bilang ebidensya. Sa larawan, si Cho Hong ay nagdadala ng 10 tray ng pagkain sa kanyang ulo at naghahatid ng mga gamit. Naka-high heel si Cho Hong at hawak ang kanyang telepono sa kamay upang mag-text. Hindi na makontrol ng lola ang galit. Hinabol at sinaktan ng lola si Cho Hong na nagdulot ng kaguluhan sa panahon ng pagkuha ng larawan. Pagkatapos, isa pang artista ang sumubok sa hamon ni Cho Hong. Dinala niya sa kanyang ulo ang mga tray ng mainit na lugaw upang gumalaw sa paligid. Ngunit sa kasamaang palad, nilaro siya ng hindi patas ng kanyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad, ginamit ng lola ni Cho Hong ang kaunting mahika upang maiwasan ang aksidente. Nagulat si Cho Hong nang makita ang kapangyarihan ng kanyang lola dahil siya ang nagbabawal sa kanya at sa kanyang tiyahin na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa mga tao. Sa gabi, dinala ni Cho Hong ang isang gamit sa harap ng pawn shop. Nandoon ang isang madilim na mangkukulam na na-exile. Gagawin niya ang anumang bagay nang hindi iniintindi ang presyo. Natakot si Cho Hong na makita siya. Sinabi ni Cho Hong na nawala ang kanyang kapangyarihan at nais niyang mabawi ito. Nang malaman ng madilim na mangkukulam na si Cho Hong ay isang mangkukulam, malakas siyang tumawa. Ang kanyang tawa ay nagdulot ng pagtipo ng madilim na ulap at kulog. Inilabas ni Cho Hong ang isang pilak na plato bilang kapalit, ngunit hindi siya pinansin ng mangkukulam. Ang gusto niya ay mga bagay na may alaala sa mga tao. Mga bagay na iniisip ng tao na basura, ngunit sa kanya, may ibang halaga. Nang makita ng madilim na mangkukulam ang kwintas na alaala ng ina ni Cho Hong, agad siyang natuwa. Nang hawakan niya ito, nakita niya ang ina ni Cho Hong na nasusunog dahil sa kanyang bulag na pag-ibig. Ito ang interes ng madilim na mangkukulam. Upang makatulong kay Cho Hong na maibalik ang kanyang kapangyarihan, sinabi ng mangkukulam na mayroon siyang 3 linggo upang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi, unti-unti siyang magiging pangit, mawawala ang lahat ng kanyang lakas at kabataan. Magiging kakilakilabot siyang tao at ipapalayas upang mabuhay sa kadiliman. Natakot si Cho Hong at ayaw niyang mangyari yun. Inilabas ng madilim na mangkukulam ang isang pares ng tainga ng elf. Tutulungan ng mga tainga na ito si Cho Hong na mahanap ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay. Basta hawak niya ang puso ng lalaki, maibabalik niya ang kanyang kapangyarihan nang hindi natatakot na mawala ito. Pagkatapos, naglakad si Cho Hong sa kalye at nakita ang isang grupo ng mga guwapong lalaki. Agad niyang isinuksok ang tainga ng elf at nakinig, ngunit ang narinig lamang niya ay kampanilya. Kasabay nito, inilipat ni Sung Jae ang kanyang mga gamit sa porridge restaurant ni Cho Hong. Nag-install pa siya ng kamera sa silid at naglagay ng ilang nakakalitong patakaran. Ngunit mahigpit na ipinagbawal ng lola ni Cho Hong ang pagpunta sa bodega at kusina, na pribadong lugar ng pamilya, na lalong nagdulot ng pag-aalinlangan kay Sung Jae. Samantala, si Jae Wook, isang manunulat ng comic book, ay bahagyang iniisip ang lalaki na nakatira sa bahay ni Cho Hong nang dumating ang kanyang ama. Labis na nagalit ang ama nang malaman na iniwan niya ang pag-aaral para sa civil service exam upang sundan ang hindi malinaw na hilig. Ngunit nang makita ang sinseridad ng anak, tinanggap at sinuportahan siya ng ama. Ipinaalala ng ama na siya ay matanda na at hindi kayang suportahan ang anak sa batas. Nang makita ang mukha ng ama, labis ding nalungkot si Jae Wook. Samantala, si Sung Jae ay nag-chat sa labas kasama ang sekretaryo nang aksidenteng makita niya si Cho Hong na nagtatago at iniiwasan ang isang tao. Ang masamang kasintahan ni Cho Hong ay hinahanap siya. Nakita niya ito matapos ang proseso ng pautang na kailangan ng pirma ni Cho Hong. Hindi nasiyahan si Cho Hong at sinabi sa lalaki na itapon na lang ito dahil hindi na niya kailangan. Ngunit hindi pumayag ang lalaki dahil makakaapekto ito sa kanyang reputasyon sa trabaho. Inisip niya na gusto ni Cho Hong ng paghihiganti dahil sa hiwalayan. Malakas din niyang sinisi si Cho Hong sa panlilinlang dahil walang ari-arian si Cho Hong sa kanyang pamilya. Bilang tugon sa mga salita ng masamang lalaki, labis na nagpapasalamat si Cho Hong dahil ipinakita nito sa kanya kung ano ang pakiramdam ng magmahal ng tao. Hindi sana siya nagsinungaling tungkol sa ikatlong tao na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng lahat. Ngunit gusto pa rin ni Cho Hong na tratuhin siya ng mabuti. Mahigpit niyang itinanggi ang lahat. Ginawa pa siyang manipulahin upang hindi niya makansela ang kontrata, ngunit mariin pa rin niyang tinanggihan. Sa puntong ito, napansin ni Sung Jae na may mali at hindi napigilan ng sampal sa masamang lalaki. Pagkatapos ay dinala ni Sung Jae si Cho Hong palayo. Nakita ang kilos niya, hindi komportable si Cho Hong. Sinabi niya na huwag na lang pansinin ang kanyang negosyo. Sinabi ni Sung Jae na ayaw rin niyang makialam, ngunit may ilang dahilan kung bakit kailangan niyang makialam.
Lumabas na nagdusa si Cho-hong noong gabing yun dahil sa masamang lalaki. Umaasa siyang hindi nagagawa si Cho-hong ng anumang bagay na magpapakialam sa kanya. Pagkatapos, umalis si Sung-jae, iniwan si Cho-hong na nalilito at hindi alam ang gagawin. Bumalik silang dalawa sa bahay na may tampo. Agad na napansin ng tiyahin ni Cho-hong na nag-away lang ang dalawa. Sa kabilang banda, nagduda ang tiyahin kay Sung-jae nang biglang hilingin itong manirahan sa kanila. Sinabi ng lola ni Cho-hong na sobra lang iniisip ng tiyahin si Sung-jae. Sinabi niya na wala siyang kalayaan upang bumili ng sariling bahay. Samantala, nagpagulong-gulong si Cho-hong habang ang kanyang tainga ng duwende ay nakaririnig ng ingay sa labas. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Ang taong gumawa ng ingay ay si Sung-jae. Nagpunta siya sa bodega ng pamilya ni Cho-hong, ngunit mahigpit ang pagkakalak ng pinto. Sa sandaling yun, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang misteryosong lalaking nakasuot ng itim ang hawak ay isang batang malubhang na sugatan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari rito. Kinabukasan, napansin ni Cho-hong na may bakas ng panghihina sa kanyang anyo. Ito ay dahil nawala na ang kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam. Abala siya sa pagpapaganda upang magsagawa ng isang mahalagang misyon. Pagkarating niya sa pinto, muling nasalubong niya si Sung-jae. Puno ng matinding galit ang mga mukha ng lahat at walang nagbigay daan sa hagdan. Inasikaso si Sung-jae ng lola at tiyahin ni Cho-hong para sa almusal. Isang hapag na puno ng masasarap na pagkain. Ngunit sinabi pa rin ng lola na wala silang makakain, na lubos na ikinagulat ni Sung-jae. Sa kabilang banda, nag-isip ng malalim si Jae-wook matapos makita ang malungkot na mukha ng kanyang ama, nang sinabi niyang nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Bumisita siya sa kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita upang maghanap ng kaliwan. Pagkatapos, malungkot siyang nagtungo sa isang bar at nalasing. Samantala, patuloy na nagsusumikap si Cho-hong sa kalye upang hanapin ang kanyang kapalaran. Ginamit niya ang tainga ng duwende mula umaga hanggang gabi. Nang mang-alay ang kanyang mga binti, naupo siya upang maghintay ng bus pauwi. Sa loob ng bus, nakita ni Jae-wook si Cho-hong at agad siyang tinawag. Kinuha niya ang bakanteng upuan at sinabihan itong maupo. Sa pagkakita sa masigasig na kilos ni Jae-wook, hindi siya nakatanggi. Tinanong ni Jae-wook kung sino ang lalaking nakatira sa kanya at pinayuhan siyang paalisin ito mula sa kanilang bahay. Bago pa man makapagpaliwanag si Cho-hong, nakatulog si Jae-wook dahil sa pagkalasing. Dahil sa kanyang kagwapuhan, hindi mapigilan ni Cho-hong na titigan siya. Bigla niyang inilagay ang ulo sa balikat ni Cho-hong. Pagkatapos, kinailangan ni Cho-hong na buhatin ng lasing na si Jae-wook pauwi sa bahay nito. Pakiramdam niya ay tumanda siya ng ilang taon dahil sa lalaking yun ngayong araw. Narinig niya ang pabulong nitong pananalita tungkol sa kanyang pagkadismaya sa buhay, na ikinagalit ni Cho-hong. Lumabas na hindi pa talaga siya nawala ng malay, kaya nasayang ang kanyang lakas. Ngunit nang makita ang kaawa-awa nitong anyo, hindi na niya magawang sisihin pa ito. Tinanong ni Jae-wook kung dapat ba niyang talikuran ang kanyang pangarap upang gampanan ang tungkulin bilang anak. Pinayuhan siya ni Cho-hong na ipagpatuloy ang kanyang pangarap habang nananatili pa ang sigla. Lumitaw ang romantikong tensyon nang biglang hawakan ni Jae-wook ang tainga ng duwende ni Cho-hong. Tinanong niya kung ito ay tuyong pusit. Aabot na sana niya sa bibig nang maaga ni Cho-hong pabalik. Nagkapagtulakan sila at nauwi sa pagkakahiga sa ibabaw ng isa't isa. Sa sandaling yun, dumating si Sung-jae sa bahay ni Jae-wook dahil sa patalastas. Nabigla siya sa tanawin at sinabing baka istorbo siya sa dalawa, kaya umalis siya. Lubos na nagalit si Sung-jae nang makita si Cho-hong. Patuloy niya itong sinasaway sa pagiging pakiramdam na para bang laro lamang sa kanya ang damdamin ng tao. Kakaunti pa lamang ang panahon matapos ang kanyang kalungkutan at ngayon ay masaya na siya sa piling ng ibang lalaki. Hindi alam ni Sung-jae ang totoong nangyari kaya nag-alala siya gaya ng isang sobrang tsismoso. Sa tindi ng salita ni Sung-jae, tinanong ni Cho-hong kung gusto ba siya nito. Tama ba? Kaya siya nagalit nang makita ang paghihiwalay niya. Kung gusto niya si Cho-hong, dapat sinabi niya, ngunit bakit kailangan pang maghanap ng dahilan upang makipagtalo? Bukod pa rito, hindi siya ang tipo ni Cho-hong. Tinamaan sa mahinang puntong yon, hindi makapagpahayag si Sung-jae. Hinabol niya si Cho-hong at malakas na sinabi na hindi siya ang tipo ng babaeng gusto niya. Sa nakita ng secretary at ni Jae-wook mula sa ibaba, hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari. Dahil sa tanong ni Cho-hong, hindi makatulog si Sung-jae. Paulit-ulit itong samasagi sa isip niya, gusto mo ba siya? Kinabukasan, nang makita ng kanyang secretary si Cho-hong sa kalsada at nabanggit siya, lalo siyang nainis. Sinabi pa niyang wala siyang gusto sa sinuman. Nakita ng lola at tiyahin ni Cho-hong na makapal ang makeup sa kanyang mukha at kulay abo ang buhok niya. Kaya nagtaka sila at dali-daling hinila siya papasok sa silid. Totoo ngang nawala na ang marka ng rosas ng mangkukulam sa katawan ni Cho-hong, na labis nilang ikinabahala. Nakita rin nila ang madilim na tainga ng duwende. Wala nang ibang paraan kaya sinabi ng lola na kailangan niyang hanapin ang lalaking itinakda ng kapalaran at halikan nito. Sa oras na yun, muling lilito ang marka ng rosas.
At kung makakamit ni Cho-hong ang puso ng lalaking yon, hindi na niya kailanman katatakutan ang pagtataksil o muling pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Uubos na ang oras para sa kagandahan ni Cho-hong kaya aktibo siyang naghanap. Sa sandaling ito, naglalakad si Jae-wook at nakita ang anyo ni Cho-hong. Tinawag niya ito at sinabihang huwag gagalaw. Lalapit siya sa kanya. Habang papalapit ang distansya sa pagitan nila, nagsimulang marinig ni Cho-hong ang signal mula sa tainga ng elf. Lumitaw ang kanyang kapalaran, na labis siyang nagulat. Sa gitna ng masikip na tao, hindi matukoy ni Jae-wook ang kinaroroonan ni Cho-hong. Habang naguguluhan si Cho-hong, may dumampi sa kanyang balikat. Si Sung Jae yun. Sa pagkakita niya rito, aksidenteng nahulog ang kanyang telepono. Akala niya siya ang kanyang kapalaran. Agad siyang nagalit at nagtampo. Habang naghahanap si Jae-wook kay Cho-hong sa gitna ng tao, natagpuan lamang niya ang nahulog na telepono at nawala na si Cho-hong. Agad na hinawakan ni Sung Jae ang kamay ni Cho-hong at dinala siya sa ibang lugar upang makausap. Hinanap niya siya upang humingi ng paumanhin sa pagiging galit sa kanya nang walang dahilan. Ngunit bilang isang makatuwirang tao, simula nang makilala niya si Cho-hong, hindi niya alam kung ano ang dapat isipin. Tinanong niya kung ano ang iniisip ni Cho-hong sa kanya bilang lalaki. Habang inihahayag ni Sung Jae ang kanyang nararamdaman, iniisip lamang ni Cho-hong ang halik kasama ang kanyang kapalaran. Hindi niya pinansin ang mga salita nito, na labis na ikinahiya ni Sung Jae at gumawa ng dahilan upang umalis. Ngunit sinubukan siyang pigilan ni Cho-hong. Nagalok siyang imbitahan siya sa tanghalian, ngunit nagkamali siya sa pagsabi na sinabi niya sa lalaki na humanap ng lugar para humalik. Naging labis ang kakulangan sa ginhawa ng sitwasyon, kaya hindi alam ni Sung Jae ang gagawin. Nagkunwari siyang sumagot sa telepono ng sekretaryo at sinabi na may mahalagang gawain, pagkatapos ay mabilis na umalis, kahit sinabi ng sekretaryo na wala namang agarang kailangan. Umupo si Sung Jae sa kotse, iniisip pa rin ang kanyang pagtatapat kay Cho-hong. Hindi niya matiis ang kakatwang nagawa niya. Kaya sumigaw siya, na nakapagtakot sa sekretaryo. Tinanong ng sekretaryo kung ano ang nangyari. Tinanong ni Sung Jae kung ano ang iniisip ng sekretaryo sa kanya. Ang tanong na ito ay lalong nagpalala ng galit ni Sekretaryo Kim. Samantala, umuwi si Cho-hong na may malungkot na pakiramdam. Uminom siya ng patis imbes na tubig. Natuwa ang lola at tiyahin ni Cho-hong nang malaman na si Sung Jae ang kanyang kapalaran, ngunit sinabi ni Cho-hong na hindi maayos ang kanilang relasyon. Nag-away, nagtalo, at kahit ngumagat siya sa lalaki. Nang malaman ng lola ni Cho-hong ang nangyari, labis siyang nagalit. Dapat nilang planuhin ng maayos ang unang halik ni Cho-hong kay Sung Jae. Sa pagkakataong yon, dumating si Jae-wook upang hanapin si Cho-hong. Nang makita niya ito, mabilis siyang niyakap at sinabi na labis siyang nag-aalala sa kanya. Ibinalik rin niya ang telepono. Akala niya ay dinukot si Cho-hong ng ibang tao. Tinanong ni Cho-hong kung ano ang mangyayari kung may dukot sa kanya. Nais ni Jae-wook na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Ngunit sinabi niyang kung wala si Cho-hong, walang sino man ang makakapagdulot sa kanya ng lakas ng loob. Ang sagot na yun ay ikinainis ni Cho-hong at pumasok sa loob ng bahay. Kasabay nito, pauwi si Sung Jae at tinanong ang kanyang sekretaryo tungkol sa kanyang pag-ibig. Masigasig din ikinwento ng sekretaryo ang buong kwento kay Sung Jae. Sa simula, hindi nagustuhan ng dalawa ang isa't isa, ngunit saan man sila magpunta, nakikita nila ang isa't isa. Madalas nilang iniisip at alalahanin ang isa't isa. Napagtanto nilang may pagmamahal sila sa isa't isa. Unti-unting naunawaan ni Sung Jae ang kanyang damdamin para kay Cho-hong. Sa bahay, naghanda ang tatlo para sa isang romantikong hapunan para kay Cho-hong at Sung Jae. Ngunit huli na dumating si Sung Jae. Masayang naghihintay ang tatlo na dumating siya na may peking ngiti. Nagpaliwanag ang lola at tiyahin ni Cho-hong upang makaalis at mabigyan ng privacy ang dalawa. Sinimulan ni Cho-hong ang masayang usapan at inimbitahan siyang uminom. Ngunit patuloy na naging malamig at lumayo si Sung Jae. Kinabukasan, habang naghahanda si Sung Jae para pumasok sa trabaho, nakita niya ang isang imbitasyon na ipinadala sa kanya. Hindi niya ito pinansin at itinapon sa basurahan. Lumipad din ang imbitasyon sa lugar ni Jae-wook at Sekretaryo Kim. Nang pumunta si Jae-wook upang pirmahan ang kontrata kay Sung Jae para sa advertisement model, nagtinginan ang dalawang lalaki na parang matagal ng karibal. Biglang nakita ni Sung Jae ang imbitasyon sa katawan ni Jae-wook, kaya kinansela niya ang lahat ng gawain upang pumunta sa Porridge Restaurant at dumalo sa ika-50 anibersaryo para sa VIP customers. Ngunit sa katotohanan, palusot lamang yun upang tulungan si Cho-hong na mapabilis ang kanyang unang halik. Nang makita si Jae-wook na napakagwapong dumating, nag-alinlangan si Sung Jae na tumugon. Hindi makakupas ang dalawang lalaki nang makita si Cho-hong sa kanyang magandang anyo. Nagsimula ang selebrasyon sa masayang pagkain. Sa hapagkainan, inaalagaan ni Jae-wook si Cho-hong na labis na ikinainis ni Sung Jae. Pagkatapos kumain, inanunsyo ng lola ni Cho-hong na maglalaro sila ng laro para manalo ng mahalagang premyo. Nagpahayag si Sung Jae na ayaw niyang sumali, kaya't masigasig na sumali ang sekretaryo. Dahil sa premyo at pera, dumating ang sekretaryo upang makilahok at maghanda para sa kasal.
Nang marinig ito, nagalit si Song Jae at nagpa siya na laruin hanggang sa huli kasama ang sekretaryo. Unang hinati ang koponan sa pamamagitan ng pag-draw ng bola. Ayon sa plano, magkasama sina Cho Hong at Song Jae, habang si Jae-wook ay kasama si Sekretaryo Kim. Nasa isang koponan ang tiyahin at lola ni Cho Hong, at nagsimula sila sa laro ng pagkain ng cake sticks. Dahil sa ambisyon na manalo, mabilis na naglaro si Sekretaryo Kim kasama ang kanyang koponan. Sa kabilang banda, sinubukan din ni Song Jae na manalo sa laro kasama si Cho Hong. Nagtinginan sila ng harapan. Biglang natigilan sila sa sigaw ni Sekretaryo Kim. Upang pigilan si Sekretaryo Kim na manalo, sinubukan ng lola at tiyahin ni Cho Hong na gawin ang pinakamaikling cookie stick upang manalo sa laro. Sa ikalawang laro, tatayo sila sa ibabaw ng pahayagan na mas maliit ang sukat. Ang unang matalo ay magkakaroon ng parusa na kailangan nilang maghalikan. Sinubukan ni Cho Hong na gumamit ng mahika sa tainga ni Song Jae upang mabilis itong matalo. Ngunit bago pa sila matalo, natakot si Jae-wook na si Cho Hong ay maghalik sa ibang tao. Kaya kunwari siyang nahirapan upang ang kanilang koponan ay matalo agad. Ang ginawa ni Jae-wook ay labis na ikinainis ng ambisyosong si Secretary Kim. Nanalo pa rin ang lola at tiyahin ni Cho Hong sa larong yun. Umabot na ang tatlong mangkukulam sa huling hamon. Sa ikatlong laro, ang kinatawan ng bawat koponan ay kailangang uminom ng isang baso ng serbesa sa pinakamaikling oras. Sinadya pa ng lola ni Cho Hong na lagyan ng kaunting mahikal na halik ang baso ni Song Jae. Ngunit bago magsimula, napansin ni Secretary Kim na hindi pantay ang dami ng serbesa sa bawat baso. Sinubukan niyang kunin ang baso ni Song Jae dahil iyon ang may pinakamaliit na laman. Kahit sinubukan siyang pigilan ng lahat, hindi nila naigupo ang matinding kagustuhan ni Secretary Kim na manalo. Bilang resulta, nalasing siya at paulit-ulit na sinasabi na mahal niya si Song Jae. Naisip ng lola at tiyahin ni Cho Hong na malinaw na hindi gusto ni Song Jae si Cho Hong. Ngunit sa panig ni Song Jae, ang pag-alala sa mga sandaling kasama niya si Cho Hong sa araw na yun ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Sa kalagitnaan ng gabi, gumapang palabas ng kwarto si Song Jae upang maghanap ng kung ano. Bigla siyang nadapa sa hagdan at nawala ng malay. Tumakbo palabas si Cho Hong at ang iba pa upang tingnan siya, na lubhang nagdulot ng kaba sa kanila. Nais ng lola ni Cho Hong na utusang kumuha ng gamot ang tiyahin at gisingin si Song Jae ngunit napagtanto nilang tuluyan siyang nawalan ng malay. Ito ay naging magandang pagkakataon para kay Cho Hong upang ibalik ang marka ng rosas. Nagsimula silang magagawa ng buong lakas. Sa sandaling yun, biglang nagising si Song Jae at sumigaw. Ipinaliwanag ni Cho Hong na nagbabalak lamang siyang magsagawa ng CPR upang iligtas siya. Tumayo si Song Jae ngunit na-spray ng kanyang binti dahil sa pagbagsak. Sa gitna ng sakit, napansin niya ang pamilyar na baseball. Samantala, iniisip ng ina ni Song Jae ang mga pangyayari 20 taon na ang nakalilipas. Nahuli si Song Jae sa loob ng ilang araw sa isang insidente. Nang matagpuan siya, wala siyang maalala sa mga araw ng pagkakabihag. Ang sugat sa kanyang dibdib ay ganap nang nawala. Ngunit mula noon, palagi siyang nagkakaroon ng bangungot. Sa loob ng maraming taon, sumailalim siya sa terapiya sa isang doktor. Nang malaman ng kanyang ina na nakatira siya sa isang lagawan dahil sa paghahanap ng mga bagay na nakikita niya sa kanyang mga panaginip, labis siyang nagalit. At sa pinsalang natamo niya sa binti, pinayuhan siya ng ina na tumigil na at umuwi. Ngunit sinabi niya na kaunti na lamang ang natitira at nangako siyang babalik. Paglabas niya ng silid, inakala ng ina ni Song Jae na ang tatlong miyembro ng pamilya ni Cho Hong ay mga katulong. Inutusan niya si Secretary Kim na palitan sila ng mas bata dahil mukha silang pangit. Sa narinig na yun, lubos na nagalit ang tatlo. Naisip ng lola ni Cho Hong na sa dami ng taong dumarating, madaling malalantad ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya iminungkahi niyang pagkatapos nilang gamitin si Song Jae bilang itinakdang tao upang maibalik ang kakayahan ni Cho Hong, dapat nilang humanap ng paraan upang paalisin siya sa bahay. Mariing tumutol si Cho Hong at sinabi na siya ang may-ari ng bahay. Ngunit iginiit ng lola na hindi dapat siya makisangkot sa pag-ibig ng tao. Pagkatapos, dinala ni Cho Hong ang lugaw sa silid ni Song Jae. Nakita niya itong natutulog, kaya sinamantala ang pagkakataon upang magnakaw ng halik. Ngunit iminulat nito ang mga mata at nahuli siya. Ipinatong ni Song Jae si Cho Hong at sinabi na kahit madali siya, ang halik ay simula ng isang pag-iibigan. Kapag ang tao ay tama para sa kanya, iyon ay magkakaroon ng kahulugan. Agad na tinuligsan ni Cho Hong at sinabing hindi niya alam kung paano humalik kaya gumagawa siya ng dahilan para sa kanyang kahinaan. Lumabas si Cho Hong nang may pagkainis, ngunit sa paglabas, nakaramdam siya ng hiya sa kanyang ginawa. Dinalhan ni Cho Hong ng lugaw si Jae-wook. Tinanong niya kung paano nalalaman kung paano nabubuo ang pag-ibig at paano makakamit ang damdamin ng isang lalaki. Gumawa si Cho Hong ng dahilan upang hingin ang kanyang kamay. Ipinaliwanag ni Jae-wook na kapag napagtanto ng lalaki na may nararamdaman siya para sa babae, anuman ang gawin nito ay maakit siya. Tulad ng ginagawa niya kay Cho Hong, ngunit hindi niya napapansin ang damdamin nito.
Sa narinig, nalungkot si Cho Hong at naisip na wala siyang paraan upang makuha ang puso ni Sanjay dahil palagi itong malamig sa kanya. Ngunit sa takot na mamuhay sa isang madilim na impyerno na may pangit na anyo, kahit mahirap ay sinubukan niya. Kinagabihan, umalis si Sanjay upang hanapin ang baseball na nakita niya kagabi. Ngunit nagulat siya sa anyo ng tiyahin ni Cho Hong na naging dahilan upang bumagsak siya muli sa sahig. Kinabukasan, nagulat si Secretary Kim tungkol sa trabaho sa kumpanya dahil pansamantalang nasugatan si Sanjay at hindi makakapasok. Bukod dito, ibinahagi niya ang isang mahalagang impormasyon. Ayon sa kanyang pananaliksik, ang Lagawan ay napanatili ang orihinal nitong lasa sa loob ng 50 taon at hindi kailanman nagsara maliban tuwing Sabado at Linggo. Ngunit 25 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng eksepsyon dahil nagsara ito ng isang araw. Umulan noong araw na yun at ang taong nagligtas kay Sanjay sa aksidente ay nananatiling nasa ospital. Nangyari rin ang aksidenteng yun malapit sa Porridge Restaurant. Nang pagsamahin ng lahat ng kakaibang pangyayari at ang mga alaala na nakita ni Sanjay, napagpasyahan ni Sekretaryo Kim na hindi ito isang normal na porridge restaurant dahil maraming nawawalang tao at lahat ay may hindi kilalang pinagmulan. Labis na natakot si Sekretaryo Kim, iniisip na ito ay lugar para sa human trafficking. Sugatan pa rin ang binti ni Sanjay. Sa sandaling yun, dinala ni Lola ni Cho Hong ang porridge, natatakot na matuklasan ang mga litrato ng investigasyon. Humigas si Sekretaryo Kim sa ibabaw ni Sanjay upang itakpan ito. Nang ihahanda ni Lola ni Cho Hong na ilapat ang tradisyonal na gamot sa sugatang binti ni Sanjay, mabilis siyang pinigilan ni Sekretaryo Kim. Bamulong siya na delikado yun at patuloy na pinigilan ng pag-aalaga kay Sanjay. Nakita ito ni Sanjay at agad niyang pinalaya si Sekretaryo Kim. Sa pagkakataong yun, gumawa ng dahilan si Sekretaryo Kim upang tanungin siya tungkol sa telebisyong napanalunan niya noong nakaraang laro. Hindi komportable na pinanood ng 3 miyembro ng pamilya ni Cho Hong habang dinala ni Sekretaryo Kim ang telebisyon palayo. Samantala, nasira ang kanilang plano dahil sa kanya. Sa gabi, sinabi ni Lola ni Cho Hong na dalhin niya ang pagkain sa kanyang silid upang makahanap ng paraan upang maakit si Sanjay. Dumating si Sanjay mula sa kung saan at sinabi na uupo siya at kakain kasama nila. Nag-uusap ang tatlo nang biglang tumunog ang telepono ni Sanjay. Mabilis na tumayo si Cho Hong at sinabi na dahil sugatan siya na ang kukuha ng telepono. Pumasok si Cho Hong sa silid at nakita ang mga litrato at dokumento tungkol sa Porridge Restaurant na ipinadala ni Sanjay upang imbestigahan. Dito nagsimulang magduda si Cho Hong. Sa hapagkainan, tinanong siya ni Lola ni Cho Hong kung bakit pinili niyang bilhin ang bahay na ito kung maraming iba pang pagpipilian. Sinabi ni Sanjay na dahil sa mga alaala niya sa lugar na ito. Dumating siya rito noon upang kumain ng bata pa siya. Gusto niyang bumalik, ngunit sarado na ang tindahan noon. Sinabi ng tiyahin ni Cho Hong na hindi naman nagsara ang kanilang tindahan. Nagtinginan ang lola at tiyahin ni Cho Hong na parabang naaalala ang isang insidente. Nagsinungaling si Lola ni Cho Hong na ito ay dahil sa baha noon kaya nagsara ang lahat ng tindahan. Matagal na mula noon kaya hindi niya matandaan kung sino ang may-ari. Marahil ay napagkamala niya ito sa ibang tindahan. Nang makita ang kalituhan ng dalawa, lalong naging mausisa si Sanjay. Pagkatapos noon, hindi maiwasang alalahanin ng lola at tiyahin ni Cho Hong ang isang aksidente na ayaw nilang banggitin. Sa pag-iisip sa kakaibang kilos ni Sanjay, nagkaroon din ng ilang pagdududa si Lola ni Cho Hong. Kasabay nito, hindi makatulog si Cho Hong. Hindi niya alam kung bakit lumapit si Sanjay sa kanyang pamilya at kung ano ang nangyari sa gabi ng aksidente. Ngunit sinabi niya sa sarili na matapos halikan siya at makuha ang kanyang lakas, hindi na niya siya makikita muli. Sa sandaling yun, palihim na lumabas si Sanjay sa silid. Nakakita siya ng upuan at umakyat upang kunin ang baseball sa ibabaw ng cabinet. Nakita rin ito ni Cho Hong at tinanong kung ano ang balak niya. Sinabi ni Sanjay na gusto lamang niyang tiyakin ang ilang mahalagang bagay. Gusto niyang malaman kung totoo ang kanyang mga alaala o panaginip lamang. Humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling tungkol dito. Biglang bumabas si Lola ni Cho Hong. Upang hindi siya matuklasan, pinangunahan ni Cho Hong si Sanjay na magtago sa sulok ng kusina at maghintay hanggang umakyat ang lola. Nagtinginan sila sa isa't isa. Pagkatapos umakyat ang lola ni Cho Hong, sinabi niya na dapat maghintay siya roon dahil aabutin ng kaunti bago makatulog ang lola at tiyahin. Nais nang umalis ni Cho Hong nang hinawakan siya ni Sanjay. Bigla siyang hinalikan. Sinabi niya na marahil ay dapat silang magsimula ng romantikong relasyon. Pagkatapos, nagbahagi sila ng matamis na halik. Samantala, sa lugar ng itim na bruha, biglang nabasag ang isang magic potion. Napagtanto nito na may masamang nangyari. Pagkatapos ng romantikong halik kagabi, masayang umaawit at sumasayaw si Cho Hong sa maagang umaga. Inisip ng lola at tiyahin ni Cho Hong na unti-unti nang nawawala ang kakayahan nito. Siguro nababaliw ang isip niya. Sinabi nila kay Cho Hong na samantalahin ang pagkakataon upang planuhin ang unang halik kay Sanjay. Masaya niyang sinabi na kagabi lamang siya nagbigay ng simpleng halik. Ngunit naisip niya ang sinabi ng lola na palalampasin nila si Sanjay pagkatapos samantalahin.
kaya nagkunwari siyang gumawa ng isa pang dahilan. Kasabay nito, tinanong ni Sung-jae si Cho-hong kung nakatulog siya ng maayos kagabi. Natatakot na matuklasan ng dalawa, sinadyang nagalit si Cho-hong at sinisi siya sa sobrang pag-aalaga bago pumasok sa silid. Hindi alam ni Sung-jae kung ano ang nagawa niyang mali. Ngunit sa pagkakita sa malamig na pakikitungo ni Cho-hong, nagalit siya at umalis, iniwan ang lola at tiyahin ni Cho-hong na nagtinginan at napabuntong hininga. Palihim na dinala ni Cho-hong ang agahan sa silid ni Sung-jae. Nalito siya sa kilos ni Cho-hong ngayong umaga. Ipinaliwanag niya na gusto niyang panatilihing lihim ang kanilang relasyon sa ngayon. Bago pa man makatanong si Sung-jae, dinala na ng tiyahin ni Cho-hong ang agahan sa silid nito. Dahil inakala niyang gutom si Sung-jae, nagtago si Cho-hong sa likod ng pinto at aksidenteng nasalpok sa mukha ng kanyang tiyahin na papasok, na naging sanhi ng pagdurugo ng kanyang ilong. Nang makita ng tiyahin ni Cho-hong ang almusal sa mesa ni Sung-jae sa harap ni Cho-hong, nagalit siya at inisip na palihim itong kumakain. Kaya nagalit siya at bumaba ng hagdan. Pagkaalis ng tiyahin, mabilis na lumapit si Sung-jae upang panasan ang pagdurugo ng ilong ni Cho-hong. Hindi niya naramdaman ang sakit, bagkus ay ngumiti siya ng masaya. Sa sandaling yun, aksidenteng nakita ni Sung-jae ang kumikislap na marka ng rosas sa kaliwang dibdib ni Cho-hong. Ngunit natatakpan ito ng kanyang buhok. Naalala ni Cho-hong ang halik kay Sung-jae at sinubukan niyang ipitik ang daliri at gumamit ng mahika, ngunit walang nangyari. Agad siyang tumingin sa salamin at nakita na ang kanyang kagandahan ay hindi gaanong nagbago. Nag-usisa si Cho-hong sa kanyang lola kung kailangan ba ng oras upang bumalik ang kanyang kapangyarihan matapos ang halik. Sinabi ng lola na babalik agad ang kanyang kapangyarihan kung hahalikan niya ang kanyang itinakdang tao. Nabahala si Cho-hong, ngunit sinikap niyang huwag ipaalam sa lola at tiyahin ang tungkol dito. Sa parehong oras, nakatanggap si Cho-hong ng mensahe mula kay Sung-jae. Ipinadala niya ang isang listahan ng mga tuntunin tungkol sa kanilang pakikipag-date. Pagkabasa nito, naisip ni Cho-hong na marahil ay hindi pa nakipag-date si Sung-jae noon. Para itong mga utos ng isang amo sa kanyang tauhan. Nakatanggap din si Cho-hong ng mga mensahe mula kay Jae-wook, na palaging iniisip siya bilang isang masugid na kasintahan, ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Samantala, nakatanggap si Sung-jae ng tawag mula sa kasambahay. Ipinag-utos niya ang pag-aalaga sa isang lalaki sa ospital sa loob ng maraming taon. Ito ang driver na nagligtas kay Sung-jae mula sa aksidente noong araw, at siya rin ang nakakalam kung ano ang nangyari. Ngunit nasa koma siya sa loob ng 25 taon simula ng aksidente. Sa bahay, naramdaman ng lola at tiyahin ni Cho-hong na nauubos na ang oras para kay Cho-hong. Nagmadali silang gumawa ng mahikal na inumin upang mahalikan ni Sung-jae si Cho-hong. Upang mapabilis ang epekto, gumawa sila ng matapang na timpla na maaaring makaapekto sa kanyang mga ugat. Sa narinig, naging labis ang pag-aalala ni Cho-hong. Patuloy niyang sinubukang magbigay ng zenyas kay Sung-jae habang tinatangkang ihain ng lola at tiyahin ng tsaa, ngunit hindi siya pinansin ni Sung-jae. Inanyayahan siya ni Sung-jae sa kanyang pribadong silid upang mag-usap. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkalit at tinanong siya tungkol sa mga kondisyon ng kanilang pakikipag-date. Binatikos ni Cho-hong ang kanyang pagiging mahigpit at tinukso siya gamit ang pangalan ng kanyang dating kasintahan, na nagpaselos at nagpainit ng ulo ni Sung-jae. Nang makita ni Cho-hong ang anyo ng selos sa mukha ni Sung-jae, hindi niya napigil ang magkusang magbigay ng halik. Gumanti rin si Sung-jae ng halik. Sa labas ng silid, plano ng lola at tiyahin ni Cho-hong na magdala ng lugaw para kay Sung-jae. Nang aksidenteng masilip nila ang eksena, tahimik nilang isinara ang pinto upang bigyan ng pribadong sandali sina Cho-hong at Sung-jae. Inisip ni Cho-hong na natapos na niya ang kanyang misyon na mabawi ang kapangyarihan bilang mangkukulam. Kinabukasan, naghatid ng lugaw si Cho-hong habang iniisip kung kailan babalik ang kanyang kapangyarihan. Sa parehong oras, nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa kanilang pagkikita ni Sung-jae. Eksaktong alas 5 ng hapon, masayang ngumiti si Cho-hong. Tumingala siya sa maliwanag na sikat ng araw at naramdaman na mas mainit ang araw kaysa karaniwan. Biglang nawalan siya ng malay, na nagdulot ng pagkabigla kay Jae-wook. Sa nasaksihan, hindi alam ni Jae-wook kung paano siya gigisingin. Nang makita na huminto sa paghinga si Cho-hong, agad siyang nagsagawa ng artipisyal na paghinga upang mabigyan ng paunang lunas. Pagkatapos nito, agad niya itong dinala sa ospital para sa emergency. Ipinahayag niya sa doktor na bigla itong nawala ng malay. Mapatla ang mukha nito, at tumigil ang tibok ng puso at paghinga, na nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala. Ngunit sinabi ng doktor na normal ang kalagayan ni Cho-hong. Pagkaalis ng doktor at ni Jae-wook, biglang kumislap ang katawan ni Cho-hong. Pati ang mga ilaw ay nagpatay sindi. Unti-unting bumalik ang kanyang sigla at ganda. Dahil sa pag-aalala, humiling si Jae-wook ng muling pagsusuri. Ngunit sa kanilang pagmasid sa masigla at batang anyo ni Cho-hong, ikinagulat nila ang kanyang pagbabalik sigla. Sa sandaling yun, naghihintay si Sung-jae sa kanilang pagkikita, ngunit hindi niya ito nakita. Tinawagan niya si Cho-hong, ngunit hindi niya nasagot ang tawag dahil naiwan niya ang telepono nang siya ay himatayin sa balkonahe ni Jae-wook.
Pagbalik mula sa ospital, labis na nag-alala si Jae-wook kay Cho-hong. Sinabi niya na natakot siya nang makita ang kalagayan nito. Nagpasya si Jae-wook na ipagtapat ang kanyang damdamin at sinabi na inabot siya ng 2 taon upang malaman na gusto niya ito. Nag-aral sila sa parehong paaralan noong bata pa sila, ngunit lumipat si Cho-hong kaya hindi niya maalala ang kahit ano tungkol sa kanya. Tuwing inaapi si Jae-wook ng kanyang mga kaibigan, si Cho-hong ang pumapagitna upang ipagtanggol siya. Sinabi ni Jae-wook na mag-isip muna siya at maghihintay ito sa magiging sagot. Nagpatawa naman si Jae-wook kay Cho-hong. Masayang naghabulan ng dalawa sa harap ng bahay. Aksidenteng nakita ito ni Sung-jae. Galit na bumaba si Sung-jae sa kotse at sinabi kay Cho-hong na lumapit sa kanya. Sinaway siya ni Jae-wook dahil sa kanyang asal na inutusan niya si Cho-hong. Sinabi ni Sung-jae kay Cho-hong na ipaliwanag ang kanilang relasyon kay Jae-wook. Galit na pumasok si Sung-jae sa loob ng bahay. Humingi ng paumanhin si Cho-hong kay Jae-wook at sinabi sa kanya na bumalik na lamang. Pagkatapos ay pumasok si Cho-hong sa silid ni Sung-jae. Nang makita siya ni Sung-jae, labis siyang nagalit at sumigaw ng malakas. 3 oras na siyang naghihintay sa kanya. Dahil sa lihim sa pagitan nila, hindi niya maitanong sa lola at tiyahin ni Cho-hong. Nasaksihan niya ang paglalaro ni Cho-hong kasama ang ibang lalaki. Hindi niya tinanggap ang anumang dahilan mula sa kanya. Kung patuloy niyang hahayaan ang kanyang emosyon na mangibabaw, kailangan nilang muling isaalang-alang ang kanilang relasyon. Nasaktan si Cho-hong. Hindi na siya nagpaliwanag at galit na bumalik sa kanyang silid. Nang sandaling yun, narinig ni Sung-jae na sinabi ng lola at tiyahin ni Cho-hong na nahimatay siya at tinulungan ng iba. Sa sandaling yun, nagsisi siya sa sinabi niya kanina. Kaya lumapit siya sa pintuan ng kanyang silid. Ngunit nakita siya ng lola at tiyahin ni Cho-hong. Sa gabi, umupo si Cho-hong habang nagsusuklay ng buhok. Hindi sinasadyang pinatunog niya ang daliri para kunin ang suklay. Biglang napagtanto ni Cho-hong na naibalik ang kanyang kakayahan. Masayang sumigaw siya. Kinabukasan, lahat ay umupo upang sabay-sabay na kumain ng agahan. Nag-alala si Sung-jae kay Cho-hong at tinanong siya. Ngunit nagkunwari siyang galit at tumayo upang pumasok sa kanyang silid. Hindi nagatubiling sundan siya ni Sung-jae. Nagtinginan ang lola at tiyahin ni Cho-hong nang naguguluhan. Tinanong ni Sung-jae kung ano ang kailangan niyang gawin para patawarin siya ni Cho-hong. Sinabi niya na kailangan niyang kumanta at sumayaw para makita niya. Kahit na pinilit ni Sung-jae, alam niya lamang ang pambansang awit at ang kanta sa hukbo. Nakita ang kaakit-akit na kilos ni Sung-jae, hindi na nagtagal ang galit ni Cho-hong. Niyakap niya ito at humingi ng paumanhin dahil siya ang nagkamali sa pagpapabahala sa kanya. Masayang nagyakap ang dalawa. Patuloy na iniiwasan ni Cho-hong si Jae-wook kahit palaging inaalagaan siya nito. Sinabi rin niya na parang bruha si Cho-hong dahil nahipo niya ang kanyang puso. Noong bata pa siya, sa isang snap ng daliri, nasaktan ng lahat ng nambubuli sa kanya. Kahit na hindi na niya maalala ang anumang bagay tungkol sa kanya nang muli silang magkita, palaging humanga si Jae-wook sa kanya. Sinabi ni Jae-wook na sila ni Cho-hong ay nakalaan para sa isa't isa. Nabanggit din niya ang halik nang ginawa niya ang CPR upang iligtas siya. Naisip ni Cho-hong ang tainga ng goblin na sumisigaw kapag malapit si Jae-wook at ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan bilang bruha nang halikan siya. Biglang napagtanto ni Cho-hong na si Jae-wook ang kanyang kapalaran. Pumunta siya sa itim na bruha at ikinwento ang kanyang kwento. Tinanong ni Cho-hong kung maaari ba niyang mahalin ang isang hindi kanyang kapalaran, ngunit sinabi ng itim na bruha na mahihirapan ng tao na tanggapin ang pagkakaiba. Kung malalaman ng tao na siya ay isang bruha, hindi na siya mamahalin at muling pagtataksilan at magtatapos ang kanyang buhay. Sa kabaligtaran, sa lalaking nakalaan sa kanya, hindi niya kailangang mag-alala. Kahit malalaman nito na siya ay bruha, mananatili itong tapat at dedikado sa kanya. Bago umalis, hindi nakalimutang paalalahanan siya ng itim na bruha na manatiling gising. Pinayuhan siya na huwag maniwala sa pag-ibig sa mga tao. Napakasakit ng ulo ni Cho-hong sa dalawang lalaki. Samantala, masigasig pa rin na iniimbestigahan ni sekretaryo ni Sung-jae ang porridge restaurant ng pamilya ni Cho-hong. Nagsimula kay Cho-hong, hindi niya alam kung sino ang mga magulang nito, ngunit isang araw, narinig ang tunog ng bagong silang na bata mula sa lola at tiyahin ni Cho-hong. Iniisip ng mga tao na baka inampun siya. Bago pumasok sa elementarya si Cho-hong, nagdadala siya ng tray upang maghatid ng pagkain. Iniisip ng mga tao na ito ay pagsasamantala sa paggawa ng mga minor de edad. Dahil nagmula sa malayong lugar ang lola at tiyahin ni Cho-hong, marahil ay hindi nila alam ang tungkol sa karapatan ng mga bata. Ngunit sa katunayan, gusto ni Cho-hong na tulungan sila mula pa noong bata siya. Nang nasa high school si Cho-hong, nakita niya ang isang batang binubuli at tinulungan siya. Ginamit niya ang mahika upang harapin ang mga nambubuli na nagdulot ng takot sa mga tao. Dahil dito, kailangan ni Cho-hong na magpalipat-lipat ng paaralan ng maraming beses. Nang masuspinde siya sa paaralan, nagpasya siyang itigil ang pag-aaral, kaya ang antas niya ay nasa high school lamang. Noong bata si Cho-hong, may kasama siyang kaklase sa upuan. Maraming sponsor ang humingi sa kanya dahil nakita nila ang kanyang pambihirang kakayahan.
May mga manliligaw din na pumunta sa kanyang bahay upang ipahayag ang kanilang pag-ibig. Ngunit upang maprotektahan ang pagkakakilanlan at kapangyarihan ni Cho Hong, palaging iniisip ng lola at tiyahin niya kung paano siya ihiwalay sa mga tao. Sa loob ng 25 taon, walang kaibigan si Cho Hong. Ang alam niya lamang ay ang pagtulong sa lola sa paghahatid ng porridge. Iniisip ni Sung Jae kung gaano kalungkot ang naging buhay ni Cho Hong kasama ang kanyang lola at tiyahin sa maraming taon at labis siyang nakikiramay. Pag-uwi niya, nakita niya si Cho Hong na naghihintay sa pintuan. Hindi nakikita ang dalawa, agad niyang niyakap si Cho Hong ng matamis. Nasisiyahan din si Cho Hong sa pagmamahal niya, ngunit bigla niyang naisip ang sinabi ng itim na bruha, kaya mabilis niyang itinulak si Sung Jae at bumalik sa kanyang silid. Pinato niya sa sarili na hindi si Sung Jae ang kanyang nakulang kasintahan. Ngunit naaalala niya ang matamis na halik at yakap ni Sung Jae, hindi siya makapagsinungaling sa sarili hanggang sa namula ang kanyang mukha. Sa sandaling yun, pumasok din si Sung Jae sa silid ni Cho Hong. Nang makita siyang namumula, inisip niya na may sakit siya. Kaka-faint lamang ni Cho Hong ilang araw ang nakalipas at kailangang maghatid ng mga paninda, kaya inisip ni Sung Jae na baka napagod at nasobrahan siya sa trabaho. Kahit sinabi ni Cho Hong na maayos ang kanyang lagay, mahigpit pa rin siyang niyakap ni Sung Jae dahil ayaw niyang tiisin pa nito ang lahat ngayon na narito na siya. Habang nagiging malapit ang dalawa, kumatok ang tiyahin ni Cho Hong sa pinto upang humanap ng pang-spray sa ilong. Mabilis na nagtago si Sung Jae sa likod ng pinto. Nais sanang magkwento ng tiyahin ni Cho Hong tungkol kay Sung Jae, ngunit agad siyang pinigilan ni Cho Hong. Nagsabi si Cho Hong ng palusot upang pauwiin sa silid ang kanyang tiyahin para makapagpahinga. Kinabukasan, tumawag si Sung Jae ng profesional na doktor at nurse upang pumunta sa bahay ni Cho Hong para siya ay masuri dahil sa takot na baka hindi maganda ang kalagayan nito. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na si Sung Jae ang dapat suriin dahil napakaayos ng kalusugan ni Cho Hong. Para kay Sung Jae, sobra siyang nakatutok sa iisang tao. Kinilala ng doktor na mayroon siyang sakit sa pag-ibig at kalituhan. Lubos na natuwa si Cho Hong nang marinig ito. Nakikita ito ng tiyahin ni Cho Hong at hinila siya palayo upang makipag-usap. Sinabi ng tiyahin niya na maswerte siyang umibig sa tamang lalaki at ililihim niya ito sa lola ni Cho Hong. Kung ibang tao lamang, ipinasakay na sana niya ito sa barkong para sa mga lihim na biyahe at pinalayo mula sa lugar na ito. Para sa tiyahin ni Cho Hong, nakakatakot ang pag-ibig sa tao. Kapag nasangkot ka na, mahirap nang makabitaw. Nang marinig ito, bahagyang nag-alala si Cho Hong. Pagkatapos, nagtungo si Cho Hong sa silid ni Sung Jae at palihim siyang niyakap mula sa likod. Ngunit itinulak siya ni Sung Jae dahil sensitibo ito sa mga bagay na galing sa likuran. Dahil dito, naging maingat at nagtatanggol siya laban kay Cho Hong noong una silang magkakilala. Nakita ni Cho Hong ang mga dokumentong iniimbestiga ni Sung Jae tungkol sa kanya katulad nung dati niyang nakita, kaya inisip niya na naging punong tagapamahala na ito. Ngunit ngayon, tinitingnan lamang niya kung siya ay akma para sa kanya o hindi, o kung ang kanyang pinansya at edukasyon ay hindi akma. Bago pa maipaliwanag ni Sung Jae ang kanyang pinagdaanan, galit na natawa si Cho Hong. Dumating si Jae-wook sa bahay matapos imbitahan ng lola at tiyahin ni Cho Hong. Nang marinig nila ang isinulat ni Jae-wook tungkol sa mangkukulam at salabi, mainit nila siyang tinanggap. Inanyayahan pa nila siya sa itaas upang kumain. Nakikita ito ni Sung Jae kaya naupo sa mesa. Ginampanan niya ang papel ng punong tagapamahala at humiling na kumain ng sabaw tulad ni Jae-wook. Lumabas na isinulat ni Jae-wook ang kwentong yun dahil hindi niya makalimutan si Cho Hong noon. Kaya isinabuhay niya ang kanyang damdamin sa kanyang gawain sa tulong ng imahinasyon. Dahil dito, nadama ng lola ni Cho Hong ang kapanatagan. Ngunit para kay Sung Jae, isa lamang itong katawa-tawang kwentong karton. Sinabi ni Jae-wook na totoong mangkukulam si Cho Hong dahil sa kanyang misteryoso at kaakit-akit na kagandahan na umaakit sa kanya. Nabalisa ang lola at tiyahin ni Cho Hong sa narinig. Naiinis si Cho Hong at pinaalalahanan si Jae-wook na kumain na lamang at huwag masyadong magsalita. Sinabi ni Jae-wook na baka nahihiya lamang si Cho Hong dahil ipinahayag niya ang kanyang damdamin. Sa narinig, nabigla si Sung Jae at tiningnan si Cho Hong ng matalim. Nagtanong din ng lola at tiyahin kung paano siya sumagot dito. Nalito si Sung Jae. Sinabi ni Jae-wook na maghihintay siya kaya dapat mag-isip si Cho Hong ng mabuti. Ngunit agad sinabi ni Cho Hong na sisigat siya kaagad. Lubos siyang nagpapasalamat sa damdamin ni Jae-wook ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi niya na simula ngayon, isusuko na niya ang pag-ibig sa mga lalaki. Sa harap niya, mabait ito. Ngunit sa likod niya, naghuhukay ito ng impormasyon. Isa itong taong may dalawang mukha at walang sinseridad. Sa palagay niya, pare-pareho ang lahat ng lalaki. Tumayo siya at umalis. Lubos namang natuwa ang lola ni Cho Hong sa kanyang sinabi. Tumingin si Jae-wook kay Sung Jae. Nang gabing yun, nag-text si Sung Jae kay Cho Hong na nais siyang makita dahil may maagang biyahe siya para sa negosyo kinabukasan. Ngunit hindi siya sinagot. Binuksan niya ang pintuan at nakita si Cho Hong sa harap ng kanyang silid. Nagkasundo silang mag-usap sa labas.
Nais ni Cho Hong na marinig ang paliwanag sa lahat ng ginagawa ni Sung Jae at ayaw na niyang makinig sa kasinungalingan. Sinabi ni Sung Jae na noong bata pa siya ay dinukot siya. Bumalik siya matapos ang 3 araw ngunit hindi nahuli ang kriminal. Ang driver na nagbabantay sa kanya ay naaksidente at nakoma sa loob ng 25 taon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob ng 3 araw na yun. Malakas ang ulan noon, may patalim na nakatutok sa kanyang puso. May isang taong nakasuot ng kapote at isang bahay na may matulis na bubong nakahawig ng kanyang restoran ng lugaw. Iyon lamang ang natatandaan niya. Ito rin ang dahilan kung bakit binili niya ang restoran ng lugaw ni Cho Hong upang alamin ang katotohanan. Sinubukan niyang hanapin ang bola ng baseball na may nakaukit na kanyang pangalan sa istante ng aklat dahil dala niya ito nung siya ay dinukot. Ngunit lumabas na hindi yun ang tamang bola. Napagtanto ni Cho Hong na sa loob ng napakaraming taon, nabuhay si Sung Jae sa takot. Palaging malamig ang kilos niya sa lahat. Napakasensitibo niya kaya walang sino man ang makakahaplos sa kanya mula sa likuran. Hindi niya malalaman kung sino talaga ang nakasakit sa kanya. Niyakap siya ni Cho Hong at umiyak. Hindi niya siya matanggap ngunit ang mahina niyang puso ay hindi mapigilan ang nararamdaman niya para sa kanya. Bilang kapalit, ginamit niya ang matamis na halik upang aliwin siya. Kinabukasan, nagpaalam si Sung Jae kay Cho Hong upang pumunta sa isang business trip. Napansin ni Sekretaryo Kim na lalong gumaganda si Cho Hong. Kaya balak niyang ipakilala siya sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit pinigilan siya ni Sung Jae. Pinasaway niya ito at pinilit na magtrabaho agad. Tumingin si Cho Hong kay Sung Jae na may maliwanag na mga mata puno ng pag-ibig. Ang pagkawala ni Sung Jae ay tamang pagkakataon para sa pamilya ng bruha na magluto ng sabaw para sa porridge. Dahil wala siya ng 2 araw. Ngunit upang sorpresahin si Cho Hong, lihim na bumalik si Sung Jae sa gabi. Matapos ang schedule, naghanda rin siya ng regalo para sa kanya. Maingat na ginamit ng tiyahin ni Cho Hong ang mahika upang isara ang lahat ng pinto bilang paghahanda sa pagluluto ng mga bruha. Habang nagsusumikap ang pamilya ng bruha sa kanilang mga mahika, bumalik din si Sung Jae sa bahay. Nang makita niyang nakasara ang pinto, mabilis siyang pumasok sa likurang pinto. Pinilit niyang itulak ang pinto upang makapasok sa loob ng bahay. Habang papunta siya sa itaas, aksidenteng dumaan siya sa kusina. Ang kakaibang makukulay na ilaw at ilang tunog ay nagpasigla sa kanyang kuryusidad, kaya lumapit siya sa kusina. Nang marinig ang ingay sa labas, sa kabutihang palad, naalis ng 3 bruha ang kanilang kapangyarihan sa oras. Kaya hindi napansin ni Sung Jae. Nang makita siya ni Sung Jae, agad na tumakbo si Cho Hong upang pigilan siya sa pagpasok. Hinila niya ito sa itaas upang makausap. Galit siya sa kanya. Sinabi niya na ang 50 taong gulang na pamilya ng porridge restaurant ay binabantayan ng maraming tao upang nakawin ang recipe. Nagre-record pa sila ng video. Kaya labis na nag-iingat ang pamilya ni Cho Hong. Ngayon na pumasok siya sa sensitibong lugar ng seguridad ng pamilya niya, wala siyang kaibahan sa iba. Kung sinabi niya sa kanya ng maaga, hindi sana nangyari ito. Galit na sinabi ni Sung Jae na namimiss niya siya at gusto siyang sorpresahin. Kaya bumalik siya sa gabi nang matapos ang trabaho ng maaga. Ngunit hindi niya inakalang karapat-dapat siyang pagsabihan ng ganito ni Cho Hong. Naramdaman ni Cho Hong ang pagkakasala. Niyakap niya mula sa likuran upang aliwin siya. Siyempre, dahil sa kanyang kagandahan, hindi nagtagal ang galit ni Sung Jae. Gusto niya lamang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Samantala, dahil natatakot si Cho Hong na baka may makita si Sung Jae, handa na kunin ng tiyahin ni Cho Hong ang isang bote ng 65% alak upang palasingan siya. Gusto ng tiyahin ni Cho Hong na sabihin niya ang katotohanan. Nang makita ang bote ng alak, labis na nagulat si Sung Jae at tinanong ang tiyahin ni Cho Hong. Sinabi nito na nung siya ay isang dakilang ganda, ibinigay ito sa kanya ng isang customer. Pinananatili niya ito hanggang ngayon. Sinabi ni Sung Jae na napakamahal ng ganitong uri ng vintage wine. Maaaring higit sa 200 milyon won ang halaga nito ngayon. Nang marinig ito, nagbago ng isip ang tiyahin at lola ni Cho Hong at ayaw na siyang pabigyan ng alak. Agad nilang inilagay ang mamahaling bote ng alak sa ibang lugar. Umupo si Cho Hong at Sung Jae at lihim na naghalikan. Nang marinig lamang nila ang paalala ng tiyahin ni Cho Hong, bigla silang tumayo. Kinabukasan, habang punong-puno ng mga customer ang restaurant, dumating ang isang matandang lalaki mula sa malayo upang bumili ng porridge. Nang makita siya, labis na nagulat ang tiyahin ni Cho Hong kaya nahulog ang tray ng mga pinggan sa kanyang kamay. Pagkatapos, nagtago ang tiyahin ni Cho Hong sa isang sulok at umiyak. Nakita ito ng lalaki at nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit nakaligtaan niya ang isang tao. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa tiyahin ni Cho Hong at umalis. Lalo pang nalungkot ang tiyahin ni Cho Hong dahil hindi siya naalala. Hindi rin gustong kainin ng tiyahin ni Cho Hong ang kanyang paboritong ulam, ang paa ng baboy. Ang matandang lalaki ay ang kanyang hindi malilimutang pag-ibig noong siya ay bata pa. Noong panahong yun, ang tiyahin ni Cho Hong ay isang dakilang ganda na hinahangaan ng maraming lalaki. Ang mga manunulat at maharlika ay nabighani sa kanyang kagandahan, ngunit ang kanyang puso ay mahina sa harap ng isang gwapong lalaki.
Kahit nakilala siya sa panlilinlang sa iba, minahal pa rin niya ito ng bulag. Naranasan nila ang matamis na pag-ibig. Inisip niya na siya ang kanyang nakalang lalaki. Ngunit nang makita niya ang kanyang kakaibang anyo, hindi niya ito tinanggap at takot na umalis. Mula noon, hindi na siya muling bumalik. Ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng tiyahin ni Cho-hong. Dahil hindi niya matiis ang sakit ng nakaraan, umalis siya sa bahay upang makahanap ng kapayapaan. Naramdaman ng lola ni Cho-hong na hindi maayos ang tiyahin sa pagiging mag-isa, kaya inilipat niya ang porridge restaurant kay Cho-hong. Pagkatapos, lumabas ang lola ni Cho-hong upang hanapin ang tiyahin. Iniisip ni Sung-jae na komportable siya kay Cho-hong. Ngunit sa sandaling yon, muling lumitaw si Jae-wook. Kinuha siya ng lola upang tulungan si Cho-hong sa pagpapatakbo ng porridge restaurant. Nang makita ito, hindi sumuko si Sung-jae. Nagsuot ng apron ng dalawang lalaki upang maglingkod sa mga customer para kay Cho-hong. Napaka-tense ng atmosfera. Hindi nakaligtas kay Sekretaryo Kim si Sung-jae. Kailangan niyang maging isang hindi kusang loob na delivery man. Nang sinabi ni Sekretaryo Kim na 40 degrees ang temperatura sa labas at pagod na siya upang magpatuloy sa paghatid, inalok ni Cho-hong na siya na ang maghatid. Ngunit hindi matiis ng dalawang lalaki na maghirap siya. Nagpatuloy silang magpaligsahan sa harap niya. Dahil walang gustong magbigay daan, napilitan si Cho-hong na paghatian ng dalawang makisig na lalaki ang paghahatid ng mga paninda. Sa gabi, nagtipon-tipon ng lahat upang maghapunan. Matapos ang isang araw ng pagod na trabaho, mausisa na nagtanong si Secretary Kim tungkol sa kasunod na bahagi ng kwento ng mangkukulam at labi na isinusulat ni Jae-wook. Ang kwento ay tumutukoy sa lalaking pangunahing tauhan na natuklasang ang kanyang minamahal ay isang mangkukulam. Nais niyang malaman kung paano haharapin ng lalaki ang katotohanan ito. Nang marinig ito ni Cho-hong, maraming pumasok na kaisipan sa kanyang puso. Napansin ni Sung-jae na tila pagod si Cho-hong, kaya gumawa siya ng dahilan upang pauwiin sina Secretary Kim at Jae-wook para magkaroon sila ng pribadong oras. Nagtanong si Cho-hong nang may pagkausisa kung ano ang palagay ni Sung-jae sa kwento ng pagmamahala ng mangkukulam na isinulat ni Jae-wook. Tumawa si Sung-jae at tinawag itong pambata at walang saysay. Hindi niya ito nakitang kawili-wili. Ang sagot ni Sung-jae ay nagpagalit kay Cho-hong. Malakas siyang nagalit ngunit hindi naunawaan ni Sung-jae kung bakit. Inakala ni Sung-jae na magkakaroon sila ng pribadong oras nang wala ang iba sa bahay. Ngunit hindi hinayaan ni Jae-wook na makuha ni Sung-jae ang nais niya. Ipinahayag ni Jae-wook na magpapalipas siya ng gabi upang mabantayan si Cho-hong sakaling may masamang balak si Sung-jae. Dahil galit si Cho-hong kay Sung-jae, hindi siya nagsalita. Galit na pumasok siya sa kanyang silid. Bumalik si Sung-jae sa kanyang kwarto na may pagkadismaya at nakita si Jae-wook na nakahiga sa kanyang kama. Dahil matigas ang ulo ni Jae-wook, hindi siya maitaboy ni Sung-jae. Nagsimulang magagawan ng dalawang lalaki sa kumot. Hating gabi na nang maramdaman ni Sung-jae ang hindi komportableng pagtulog sa bisig ni Jae-wook. Tahimik siyang lumabas. Nakita niya si Cho-hong nagising pa. Maingat siyang lumapit at humingi ng paumanhin dahil hindi niya alam kung paano magsalita ng may romantiko at nakakatawang tono. Sinabi niya na kahit mangkukulam pa si Cho-hong, mamahalin pa rin niya ito. Kaya't hindi na niya kailangang mag-isip ng sobra o mag-alala na makakalimutan siya balang araw. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang pagmamahal niya kay Cho-hong kaysa sa anumang bagay. Sa tamis ng mga salitang yon, nakaramdam ng kaginhawahan si Cho-hong at napahilig sa kanyang mga bisig. Sa kabilang banda, gising pa si Jae-wook at narinig din ang usapan ng dalawa sa likod ng pinto. Bagaman hindi siya nagsabi ng anuman, nakaramdam siya ng kaunting lungkot. Samantala, hinahanap ng tiyahin ni Cho-hong ang mga alaala ng kanyang dating pag-ibig. Binalika niya ang mga lugar kung saan siya may mga alaala. Pagdating niya sa bahay ng kanyang dating minamahal, nakita niyang pinapakain nito ng lugaw ang kanyang asawa. Labis ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Pumunta pa siya sa lungsod kung saan nakatira ang asawa upang bumili ng lugaw. Sa sandaling yon, dumating ang lola ni Cho-hong at hinila ang tiyahin pauwi. Nagpapasalamat pa rin ang tiyahin ni Cho-hong sa lola niya dahil hindi nito binura ang magagandang alaala ng kanyang kabataan, upang maalala niya kung paano siya namuhay at magkaroon ng bagong buhay. Kasabay nito, inihatid ni Cho-hong si Sung-jae sa trabaho. Nahihiya niyang iniabot ang kwintas na binili niya sa biyahe. Nagsimula pa siyang magsanay ng matamis na pag-uusap sa kanya. Bagaman may kaunting pag-aalangan, labis na natuwa at sumaya si Cho-hong. Isinuot niya agad ang kwintas sa kanyang leeg. Mas kumislap ang marka ng rosas sa kanyang dibdib. 10:00 ng gabi, magkasamang nanood ng pelikula ang dalawa. Ngunit naging magulo ang loob ng sinehan dahil sa kanilang lantad na pagpapakita ng lambingan sa harap ng maraming tao. Nasa lugar ding yun si Secretary Kim at sinubukan silang paalalahanan kaya't kumalas ang kanilang yakapan. Magkahawak kamay silang pumasok sa elevator nang hindi napansin ang karatulang, under repair. Biglang yumanig at bumagsak ang elevator. Natarante sila at mahigpit na nagyakap. Sa sandaling yun, di sinasadyang pumikit at pumutok ang daliri ni Cho-hong, dahilan upang tumigil ang elevator at bumukas ang ilaw.
Walang kagustuhan ngunit nisalayan ni Sung Jae ang pangyayaring ito. Pag-uwi, nag-alala si Cho Hong na baka natuklasan niya ang kanyang lihim. May iniisip ding hinala si Sung Jae sa mga nakaraang pagkakataon kung saan di niya namamalayang pumutok ang daliri ni Cho Hong at sa sinabi nitong siya ay isang mangkukulam. Ngunit inakalang imahinasyon lamang ito dahil lang sa kalasinggan. Pumasok ang lola ni Cho Hong at naputol ang iniisip ni Sung Jae. Dumating siya upang ibigay ang renta para sa buwang yun. Aksidenteng nakita niya ang pilat sa dibdib ni Sung Jae. Ipinaliwanag nito na nagkaroon siya ng aksidente noong bata pa at nag-iwan yun ng pilat. May iniisip din ang lola. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, nagpunta si Sung Jae sa doktor at maayos pa rin ang kalusugan niya. Tinanong niya tungkol sa pilat sa kanyang dibdib, ngunit sinabi ng doktor na walang senyales ng pinsala o bakas ng patalim na itinuro sa kanyang dibdib tulad ng malabo niyang natatandaan. Maaari daw itong isang misteryong hindi kayang ipaliwanag ng makabagong medisina. Dahil alam ang relasyon ni Cho Hong at Sung Jae, pinayuhan siya ni Secretary Kim na itigil ito. Natatakot si Secretary Kim na baka malaman ng ina ni Sung Jae. Isang hadlang si Cho Hong sa pagmamana ni Sung Jae ng korporasyon. Hindi mangingimi ang ina ni Sung Jae na lampasan ang anumang sagabal at maaaring saktan niya ang isang ordinaryong tulad ni Cho Hong. Biglang naalala ni Sung Jae ang mga dahilan kung bakit ilang ulit na naglipat ng paaralan si Cho Hong nung nag-aaral pa siya. Sinabi ni Sekretaryo Kim na ito ay imahinasyon lamang ng mga bata noong panahon na yun. Halimbawa, kaya ni Cho Hong napigilan ang isang aksidente sa sasakyan sa pamamagitan ng pagtalsik ng daliri, o ang mga bully na nakakita sa kanya ay biglang nahulog. Ang mga natuyong bulaklak ay muling namumukadkad kapag dumaraan si Cho Hong. Nalugmok si Sung Jae sa malalim na pag-iisip. Kasabay nito, naalala ni Cho Hong ang mga sinabi ni Sung Jae. Natuklasan ni Cho Hong na ang pantakang paa ng kanyang upuan ay ang ping-pong ball na matagal nang hinahanap ni Sung Jae sa loob ng bahay. Nag-aatubiling nagtanong si Cho Hong sa kanyang lola. Nais niyang malaman kung ang kanilang mga bruha ay nakasakit na ba ng sinuman gamit ang kutsilyo, kahit isang bata lamang. Ngunit sinabi ng lola ni Cho Hong na hanggat ang isang tao ay posibleng banta sa kanilang estado, hindi siya mag-aatubiling gumawa ng aksyon. Nang marinig yun, nag-alala rin si Cho Hong. Natakot siya na baka kasali ang kanyang pamilya sa aksidenteng nabanggit ni Sung Jae. Bumalik siya sa kanyang kwarto, hawak ang bola at nag-iisip. Pagpasok ni Sung Jae sa kanyang kwarto, mabilis na itinago ni Cho Hong ang bola sa ilalim ng kumot. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya upang magalit si Cho Hong. Ngunit ngayon, hindi niya nakita siyang naghihintay sa labas para sa kanya. Akala pa niya na galit siya sa upuan sa kwarto. Natakot na baka may makita siya, gumawa siya ng dahilan upang lumabas at maghanda ng pagkain para sa kanya. Ngunit hinawakan siya ni Sung Jae at niyakap upang aliwin. Sinabi niya na labis niyang minamahal si Cho Hong. Bagaman masaya siya, puno pa rin ng pangamba ang kanyang puso. Kasabay nito, narinig ng lola ni Cho Hong sa labas ang pag-uusap nila. Samantala, sa lugar ng madilim na bruha, naganap ang kakaibang mga pangyayari na nagbigay ng hudyat sa masamang bagay. Lihim siyang lumapit kay Cho Hong. Sinabi niya na ang kwintas na dinala ni Cho Hong sa kanya ay tanda na masamang bagay ang mangyayari kay Cho Hong. Sinabi ni Cho Hong na ito ay alaala ng kanyang ina at wala siyang alaala tungkol sa kanyang ina. Paalala ng madilim na bruha kay Cho Hong na ang lalaki na minamahal niya ay hindi nakalaan para sa kanya. Aksidenteng narinig ito ng tiyahin ni Cho Hong. Nagulat at nagalit ang tiyahin at pinatalsik ang madilim na bruha. Nang makita ang lola ni Cho Hong, naalala ng madilim na bruha na dati nang dumating ang lola sa kanya at may nangyari noon. Ngayon, patuloy na inuulit ni Cho Hong ang parehong pagkakamali, na labis na ikinatuwa ng madilim na bruha kaya siya tumawa ng malakas. Alam ng lola at tiyahin ni Cho Hong na hindi si Sung Jae ang nakulang lalaki para kay Cho Hong. Sinabi ni Cho Hong na siya ang pinili niya at naniwala na hindi siya pagtataksilan kahit malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sinabi nila sa kanya na tapusin ito agad o sila na mismo ang gagawa nito. Kasabay nito, bumalik si Sung Jae sa bahay, ngunit malamig ang saloobin ng tiyahin at lola ni Cho Hong, kaya labis siyang nahihiya. Sinabi ni Cho Hong na alam na ng lola at tiyahin niya ang kanilang relasyon. Hindi maintindihan ni Sung Jae kung bakit hindi siya gusto ng lola at tiyahin ni Cho Hong. May nagawa ba siyang mali? Pinatahan siya ni Cho Hong ng isang aliw na halik, sinasabing basta gusto niya siya, sapat na yon. Papalitan sana nila ng matinding halik ang isa't isa nang sabay na pumasok ang ina ni Sung Jae. Inutusan niya ang lahat na lumabas. Pagkatapos ay sinaway niya si Sung Jae. Tinanong siya tungkol sa pagpapasiyasat muli sa retiradong pulis mula sa nakaraan tungkol sa aksidente. Kahit gaano pa siya maghanap, wala siyang natagpuan. Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin na agad nalisanin ang maruming lugar na ito at magpapanggap na hindi niya nakita ang batang babae kanina. Ito ang pinakamainam para sa kanyang leg-asya. Narinig ni Cho Hong ang lahat sa labas at labis na nalungkot. Pagkatapos, lumapit si Cho Hong kay Jae-wook upang magbukas ng kanyang damdamin dahil wala siyang kaibigan. Palaging handa itong makinig kapag kailangan siya. Pagkatapos ay inalis ni Cho Hong ang kwintas na ibinigay ni Sung Jae sa kanya.
Nais niyang pakawalan ang damdaming ito, ngunit hindi pinayagan ng kanyang puso. Samantala, nang muli niyang makita ang ina ni Song-jae, naramdaman ng lola at tiyahin ni Cho-hong ang pamilyaridad. Sinabi ng lola ni Cho-hong na nakita niya ang malaking peklat sa dibdib ni Song-jae. Nakilala nila ito bilang batang lalaki noong taon na yun. Pagkatapos ay hiniling ni Cho-hong kay Song-jae na maglakad sa parke. Ipinabalik niya ang kwintas at sinabi na kapag naayos na niya ang kanyang isipan, siya mismo ang dapat maglagay nito para sa kanya. May isang bagay na nais niyang sabihin sa kanya. Pinachik ni Cho-hong ang kanyang daliri at ang matataas na gusali ay patuloy na nagbago ng kulay. Ang mga ilaw ay kumislap at tila huminto ang lahat sa paligid niya. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Niyakap niya si Song-jae at sinabi na ito ay isang bagay na palagi niyang itinago sa kanya. Lubos niyang minamahal si Song-jae at ganoon din ang kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mahalin siya. Tinanong ni Cho-hong si Song-jae kung patuloy pa rin ba siyang mamahalin matapos malaman ng lahat tungkol sa kanya. Papasagot na sana si Song-jae nang biglang pinapahimatay siya ng lola at tiyahin ni Cho-hong. Dinala ng lola at tiyahin ni Cho-hong si Song-jae sa bahay. Tiningnan nila ang peklat at kinumpirma na siya ang batang lalaki noong bata pa. Nalito si Cho-hong at nagtanong, hindi ba kayo ang nangdukot sa akin noong bata pa ako? Naisip ng lola at tiyahin ni Cho-hong na maaaring naaalala ni Song-jae ang nangyari noong bata pa siya. Kaya napagpasyahan nilang burahin ang kanyang mga alaala. Kahit na pinilit ni Cho-hong na pigilan sila, wala itong silbi. Hinila siya ng tiyahin palabas at sinabi na siya rin ay katulad niya noon. Kahit na totoong minahal siya ng lalaki, mahirap para sa kanila na tanggapin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bruha. Ganon din noon ang kanyang ina at siya ay pinagtaksilan. Ang pinakamainam ngayon ay burahin lahat ng alaala ni Song-jae bago siya umibig kay Cho-hong. Sila ay isang landlord at isang nangungupahan lamang. Iyon ang pinakamainam para sa kanilang dalawa. Walang nagawa si Cho-hong kundi tanggapin ito. Unti-unting nabubura ang mga alaala ni Song-jae sa pamamagitan ng mahika. Ang tunay na nangyari ay nung siya ay bata pa, dinukot siya ng tsuper upang takutin ang kanyang ina. Habang tumatakbo palayo, natagpuan siya ng tsuper. Dahil may takip ang kanyang mga mata, nadapa si Song-jae sa isang matulis na bagay at nasaksak ang sarili sa dibdib. Nang makita ng tsuper ang kanyang sugat, natakot ito at tumakas, iniwang nakahandusay si Song-jae na duguan. Kinabukasan, nang magising si Song-jae, tinawag niya si Cho-hong papasok sa kanyang silid. Tinanong niya kung ano ang nangyari kagabi. Habang naguguluhan pa si Cho-hong, itinuro ni Song-jae ang mantsa sa kama. Sinabi niyang linisin yun, kung hindi ay kailangan nilang tatlo na lumipat ng tirahan. Tinanong lamang ni Cho-hong kung may nararamdaman siyang sakit. Determinadong sinabi ni Song-jae na maayos siya. Malungkot na sinabi ni Cho-hong na aayusin niya ang kama para sa kanya at pagkatapos ay umalis ng may luha sa mga mata. Ginamit pa ni Song-jae ang mayabang na asal sa agahan na nagdulot ng hindi pagkakakomportable ng lahat, ngunit pinatunayan din itong tuluyan ang nabura ang kanyang alaala. Nakikita ang marurunong na mukha ng kanyang lola at tiyahin, sinabi niyang magiging maayos siya sa lalong madaling panahon upang maibalik ang dati niyang sarili. Nang si Song-jae ay paalis na papasok sa trabaho, iniabot niya kay Cho-hong ang isang tumpok na mga damit at ipinaghugas ang mga ito. Malamig na tumanggi si Cho-hong dahil wala ito sa kontrata. Sa parehong pagkakataon, nadulas ni Song-jae ang kwintas na ibinigay niya noon kay Cho-hong. Pinulot ito ni Cho-hong at ibinalik sa kanya, sinabihan siyang ingatan ang kanyang mga gamit. Habang nakaupo sa kotse, tinitigan ni Song-jae ang kwintas ng may pagtataka. Napansin ito ni Secretary Kim ngunit hindi nang ahas na magtanong ng marami. Biglang pumutok ang gulong at yumanig, kaya napilitang preno si Secretary Kim, dahilan upang masaktan si Song-jae. Nabalisa si Secretary Kim dahil napansin niyang madalas magkaroon ng kamalasan si Song-jae nitong huli. Sinabi niya kay Song-jae na hindi pa matagal, muntik na rin siyang mamatay dahil naipit siya sa elevator kahit patay ang kuryente. Narinig din niyang may magkasintahan na naipit doon ngunit swerteng nakaligtas. Ipinapaalala nito kay Song-jae ang nangyaring insidente kasama si Cho-hong. Sa sandaling yun, magkasama si Cho-hong at si Jae-wook upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Nakita ni Jae-wook ang itsura ni Cho-hong na lasing at lihim na minura si Song-jae. Nang marinig ito, agad na sinermonan ni Cho-hong si Jae-wook. Kasabay nito, nasaksihan ni Song-jae ang pagiging malapit ng dalawa. Nabagabag si Song-jae, bumaba siya sa kotse, binuhat si Cho-hong pauwi, at iniwan si Jae-wook na napabuntong hininga na lamang. Pagdating nila sa bahay, dinala ni Song-jae si Cho-hong sa kanyang silid. Lasing si Cho-hong at nang makita ang kanyang kasalukuyang estado, hindi niya mapigil ang sariling haplasan nito. Sinabi niyang kahit makalimutan siya ni Song-jae, siya ay mananatiling umaalala. Pagkatapos, hinila niya ito palapit at hinalikan sa labi. Sa sandaling yun, tinawag ng lola ni Cho-hong si Song-jae upang kausapin ng pribado. Inalok niyang ipalit ang mamahaling bote ng alak na lubos na pinahalagahan ni Song-jae kapalit ng renta. Ang ibig niyang sabihin ay nais niyang umalis si Song-jae. Tumanggi si Song-jae at sinabi niyang gustong-gusto niya ang lugar na yun at hindi lilipat.
Pagkatapos ay bumalik agad siya sa kanyang silid. Biglang sumakit ng matindi ang kanyang dibdib kagaya ng dati. Sa kanyang sugatang itsura, bumagsak siya sa harap ng karinderya ng lugaw. Dahil sa labis na pagkawala ng dugo, nagtungo ang lola ni Cho-hong sa tirahan ng madilim na mangkukulam upang pilitin itong maghanap ng paraan upang iligtas ang kanyang buhay. Ibinigay ng madilim na mangkukulam ang isang kutsilyo at sinabi niyang kailangan niya ng buhok ng isang dalagang babae at buhok ng isang bagong silang na sanggol. Kinuha ng lola ang buhok ni Cho-hong upang iligtas si Song-jae. Sa wakas, itinarak niya ang mahiwagang kutsilyo sa sugat nito. Dahil nagmula sa buhok ni Cho-hong, nagkaroon ng dugo ng mangkukulam si Song-jae sa kanyang katawan. Kaya't madali niyang nabasag ang hadlang na ginawa ng tiyahin upang ikandado ang pinto noon. Pagkatapos ng insidenteng yun, binura ng tiyahin at lola ni Cho-hong ang alaala ni Song-jae. Ngunit may natira pa ring bahagi ng alaala niya kaya nakabalik siya sa bahay na yun. Natakot ang dalawa na dahil may dugo siyang mangkukulam, maaaring hindi umubra ang mahika sa pagbura ng kanyang mga alaala. Kagigising lamang ni Cho-hong matapos ang isang gabi ng kalasinggan. Tinakpan niya ang mukha sa kahihiyan habang naaalala na kagabi ay ipinahayag niya ang kanyang damdamin kay Song-jae. Hindi tumigil doon, hinalikan pa niya itong walang pakundangan. Kinabukasan, nadama pa rin ang tiyahin ni Cho-hong na may kakaiba sa itsura ng madilim na mangkukulam na bumisita kay Cho-hong. Gumagamit ito ng madilim na mahika. Bagaman tumutulong ito sa ibang mangkukulam na maghanap ng solusyon, sa huli, layunin itong nakawin ang kanilang kapangyarihan na nagiging dahilan ng pagkawala ng maraming tao sa dilim. Pinaghinalaan ng tiyahin ni Cho-hong na ang pagtanggap ng madilim na mangkukulam sa hiling ng isang bata kagaya ni Song-jae upang magligtas ay hindi simpleng bagay. Sa sandaling yun, iniisip ni Cho-hong ang nakakahiyang pangyayari kagabi kaya nagtungo siya sa silid ni Song-jae upang magpaliwanag. Ngunit inakala nitong yun ang kumpisal niya na nagpasama ng loob nito. Malinaw na si Song-jae ang unang nagsabing gusto niya ito. Pagkatapos, pumasok si Song-jae sa trabaho ngunit naiwan ang kanyang telepono sa silid. Nang makita ito ni Cho-hong, agad niya itong kinuha at tumakbo upang ihabol sa kanya. Sa sandaling yun, may kotse na mabilis na sumasalubong sa kanya. Nang si Song-jae ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan, pumutok ng daliri si Cho-hong at gumamit ng mahika upang iligtas siya. Nakita ni Song-jae ang kanyang pagkakatayo sa pagkabigla kaya agad siyang lumapit at niyakap siya. Sinabi niyang maayos siya kaya't hindi na kailangang mag-alala ng labis. Nakita ng lahat ang tagpong yun. Sa tirahan ng madilim na mangkukulam, may malalim na pakana ito sa pagliligtas sa buhay ni Song-jae noong bata pa siya. Nagsimula na ring kumilos ang sumpang kapangyarihan ni Cho-hong kay Song-jae. Nang makita nila ang maalagang paraan ni Song-jae sa pakikitungo kay Cho-hong, naupo ang tatlong bruha at nag-usap. Tiyak na hindi ganap na nabura ang alaala ni Song-jae. Dito natutunan ni Cho-hong ang katotohanan na noong siya'y bata pa, ginamit ng kanyang lola at tiyahin ang mahika hindi para saktan si Song-jae, kundi upang iligtas siya. Dahil ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang iligtas siya, humina ang kanilang kapangyarihan. Noon, medyo kakaiba ang lasa ng lugaw sa tindahan, kaya pansamantalang isinara ng kanyang lola ang shop. Natuwa si Cho-hong at niyakap ng emosyonal ang kanyang lola. Masaya siyang nalaman na iniligtas ng kanyang lola ang taong minamahal niya. Nangako rin siyang hindi na ipag-aalala pa ang kanyang kalagayan sa kanyang lola at tiyahin. Dahil sa pagiging bruha niya, maaaring kailanganin ni Cho-hong na isuko ang pag-ibig na ito. Samantala, unti-unting naalala ni Song-jae ang lahat. Alam na niya kung sino ang tunay na nakasakit sa kanya, ang driver, na noon ay inakala niyang tagapagligtas niya. Ginamit siya nitong hostage upang banta sa kanyang pamilya at ilagay siya sa panganib. Ang peklat ay nanatiling marka sa dibdib ni Song-jae. Tinawag ni Song-jae si Cho-hong at pinakiusapan siyang dalhin ang mga dokumentong nakalimutan niya sa bahay papunta sa opisina. Gumawa siya ng dahilan para makalabas sila ng mag-lunch, ngunit sa puso ni Cho-hong, desidido na siyang itigil ang lahat. Inalok niyang bayaran ng renta ng buo para makaalis si Song-jae sa bahay at maging komportable. Ngunit nagkunwari siyang hindi nakakaintindi si Song-jae. Sinabi niya na gustong-gusto niya ang bahay kaya hindi siya aalis kahit pilitin ng iba. Bilang may-ari ng bahay, hindi niya kailangang makinig sa sinuman. Napangiti si Cho-hong ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang sitwasyon at subukang magpanatili ng distansya bilang nangungupahan. Sa pagkakataong ito, nakita ni Song-jae ang nararamdaman ni Cho-hong. Dumating ang kanyang ina at sinabi na kailangan niyang maglakbay para sa bagong posisyon. Laban siya, at ibinunyag ang lihim na ikinagulat ng ina, na naalala niya ang lahat. Ang nag-utos sa driver na dukutin siya ay ang kanyang ina upang subukan ang katapatan niya sa kanyang ama. Ngunit nagdulot ito ng aksidente. Naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib at bumagsak. Samantala, natuklasan ng lola at tiyahin ni Cho-hong ang plano ng madilim na bruha, nakasil pala ang kamatayan ni Song-jae sa nakaraan. Kung malalaman niya ang katotohanan, tunay na kamatayan ang darating. Nakarinig si Cho-hong ng lahat at labis na nagulat. Tumawag si Sekretaryo Kim at sinabi na kritikal ang kalagayan ni Song-jae. Galit na nagtungo si Cho-hong sa madilim na bruha.
Nang makita siya, naalala ng bruha na dati ring dumating ang ina ni Chohong sa kanya sa kalunos-lunos na kalagayan. Galit na kinuha ni Chohong ang kapangyarihan mula sa ibang mga bruha at tuloy-tuloy niyang winasak ang lahat. Nilabanan siya ng madilim na bruha, ngunit dumating sa oras ang lola at tiyahin ni Chohong upang iligtas siya. Ginamit ng tiyahin ng mahika ng madilim na bruha upang masira ang lahat ng bote ng kapangyarihan. Dahil dito, nawasak ang sumpa at naibalik ang mahika sa ibang bruha, pati na rin kay Song Jae. Bumangon siya mula sa bingit ng kamatayan at muling nabuhay. Pagkatapos bumalik si Song Jae, misteryosong nawala ang buong pamilya ni Chohong. Kahit pinilit ni Sekretaryo Kim hanapin sila, hindi niya alam kung saan sila. Bumalik si Song Jae sa bakanteng bahay at unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala. Dumating si Jae-wook upang hanapin si Chohong, ngunit iniwan lamang niya ito ng liham ng paghimok. Dalawang malulungkot na lalaki ang umupo at nag-inom ng magkasama. Isang taon pagkatapos, natuklasan ni Song Jae ang babaeng may superpowers na nagdadala ng maraming tray ng mainit na lugaw kasama ang kanyang lola at tiyahin sa maliit na roadside restaurant. Pumunta siya sa kanya at ipinahayag ang labis na pananabik. Sa nakalipas na panahon, nailigtas siya ni Chohong ng 2 beses sa kanyang buhay. Kahit na nabura ang kanyang alaala, hindi niya makakalimutan si Chohong. Nagkunwari si Chohong na hindi niya alam ang sinasabi ni Song Jae. Kinuha ni Song Jae ang kwintas na ipinangako niyang ibibigay kay Chohong. Hiniling niya na umuwi siya kasama niya, pati ang kanyang lola at tiyahin. Naantig sila at nagyakapan ng masinsinan sa gitna ng mataong pamilihan. Ang manok na nagtitinda, na dati ay lihim na naghanap ng recipe, ay ngayon may kilalang recipe ng pamilya. Samantala, nagtagumpay na ring maging kilalang story writer si Jae-wook. Sa huli, namuhay ng masaya ang buong pamilya ng bruha sa kanilang pamilyar na tahanan. Araw-araw, pinanood ng lola at tiyahin ni Chohong ang pagmamahala ng batang magkasintahan hanggang sa halos malungkot, ngunit lahat sila ay masaya. Dito nagtatapos ang drama. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.